Nang mahuli ako sa trabaho, tinawag ako ng aking boss. Sa loob ng kanyang opisina, nakita ko ang larawan ng aking ina, at nagulat akong nagtanong, kilala mo ba siya? Malamig na sumagot ang pangkalahatang direktor, ano ang pakialam mo? Natawa ako. Iyan ang aking nanay. Ako si Mila Santos. 24 na taon ang aking edad. Nagtatrabaho ako bilang planning specialist sa Vargas Group Corporation dito sa Maynila. Nang umaga na iyon, nagising ako sa paulit-ulit na pagtunog ng aking telepono para bang may nagbubuhos ng apoy sa aking tainga. Nang tingnan ko ang screen, alas 9:40 na. Tumalon ang aking puso hanggang sa tiyan ko. Ang pasukan ay alas 8 ng umaga. Halos 2 oras na akong huli. Kagabi, nagpuyat ako hanggang alas 4 ng madaling araw para ayusin ang project proposal para sa pinakamalaking proyekto ng taon. Iyon ang proyektong pinagtutuunan ng buong departamento namin, ang planning department. Ang sinumang makakagawa ng pinakamahusay na trabaho ay hindi lamang makatatanggap ng 300,000 piso na bonus, kundi magkakaroon din ng pagkakataon na maging team leader. 3 buwan na akong nagtitiis sa kumpanyang ito, nagdurusa habang kinukuha ng iba ang aking mga naabot habang itinatabi ako sa gilid. Hinihintay ko lamang ang araw na makakatayo ako sa harap ng pamunuan at mapapatunayan na hindi ako basta-bastang bagong empleyada. At sa araw na iyon mismo ng personal na darating ang pangkalahatang direktor sa aming departamento, nagising ako ng huli. Sinambar ko ang aking bag, hindi na naabutan pang magsuklay o maghilamos, at tumakbo palabas ng aking inuupahang apartment sa Tondo. Ang Grab na sinakay ko ay natigil sa matinding traffic sa EDSA. Namumugang ang araw, nagpapainit sa aspalto. Nakaupo sa loob ng sasakyan, mahigpit kong hinawakan ang aking telepono, at iisa lang ang nag-aapoy sa aking isip, tapos na ako ngayon. Nang makapasok na ako sa lobby ng Vargas Group Corporation, ang unang nakita ko ay si Anton Reyes, ang pinuno ng planning department. Sa tabi niya ay si Jana, ang aking katrabaho, at malayo niyang pamangkin. Sa loob ng 3 buwang iyon, ang napakaraming ideya ko na pinagpuyatan ko ang mga gabi. Pagkatapos ng kaunting pagbabago ni Jana at pagpapalit ng pangalan ng may akda, ay iniaabot sa itaas. Alam ni Anton Reyes ang lahat ng ito, ngunit lagi niyang idinadaan sa masamang pandinig. Sa bawat pulong, pinupuri niya si Jana sa kanyang strategic thinking, samantalang sinasabi naman niya sa akin na kulang ang ningning ng aking trabaho. Nang makita niya akong nanghihingalos, nag-cruise ang kanyang mga braso, at naging yelo ang kanyang mukha. Napakagaling mo, Mila. Alam ng buong kumpanya na darating si Kiril Vargas ngayon para sa inspeksyon, at ikaw lang ang mahigpit na 2 oras na huli. Itinuturing mo bang biro ang mga alituntunin ng kumpanya? Si Jana, na nakatayo sa tabi niya, tinakpan ng kamay ang bibig niya habang ngumingisi. Mila, ang tapang mo talaga. Kalapit na ang key project, pero pinapayagan mo ang sarili mong mahuli. Kung ako ang boss, nang resign ka na kaagad. Nilunok ko ang aking salayba, sinusubukang manatiling kalmado. Anton, pasensya na. Hanggang alas 4 ng madaling araw ako nagpuyat kagabi para tapusin ang proyekto. Handa na ang proposal, at tiyak na hindi ito makakaapekto sa approval sa susunod na linggo. Ngumisi si Anton Reyes. Hindi ko pa alam kung gaano kaganda ang iyong proyekto, ngunit hindi katanggap-tanggap ang ganitong ugali sa trabaho. Alam na ni Carlo Vargas. Hinihintay ka ng pangkalahatang direktor sa itaas. Pumunta ka at magpaliwanag ka mismo. Sa binanggit na pangalan ni Carlo, dumaan ang lamig sa aking likod. Si Carlo Vargas ang nagtatag ng Vargas Group. Aka-30 pa lang siya, ngunit ginawa na niya ang kumpanya na isa sa pinakamalaki sa buong bansa. Pinag-uusapan siya sa kumpanya ng may pinagsamang paghanga at takot. Bantog siya sa kanyang kahigpitan at pagkapuot sa kapabayaan. Sabi ng iba, minsan daw niya pinalis ang isang departamento direktor nang harap-harapan sa pulong dahil sa isang pagkakamali sa ulat. Pumasok ako sa elevator, nararamdaman kong naging bulak-bulak ang aking mga binti. Nang magsara ang pintuan, tumingin ako sa aking salamin, sa salamin na dingding. Magulo ang buhok, itim ang mga kulap sa ilalim ng mata. Gumubot ang blusa. Pagkatapos ng walang tulog na gabi, biglang napuno ako ng lungkot na halos masamid sa lalamunan, nang kinukuha ng iba ang aking pagsisikap, walang nakakakita. Nang nagtatrabaho ako hanggang sa pagod na pagod, walang nakakaalam. Ngunit isang beses lang akong mahuli, at sabik na silang maabangan ang aking pagpapaalis. Sa itaas na palapag, naghihintay na ang assistant ni Carlo na si Sergio. Tiningnan niya ako at wika niya ng walang emosyon, Mila, hinihintay ka ng pangkalahatang direktor. Bumukas ang pintuan ng opisina. Napakalawak at napakatahimik sa loob, marinig ko ang tibok ng aking sariling puso. Sa malaking work desk, nakayukong nagbabasa ng mga dokumento si Carlo Vargas.
Ang kanyang maitim na asul na ternong Amerikana ay nagpapatingkad pa sa kanyang malamig at mahigpit na hitsura. Hindi siya nagtaas ng ulo. Tanong lamang niya, "Alam mo ba kung bakit kita tinawag?" Ibinaba ko ang aking ulo. "Oh, alam ko. Nahuli ako ngayon, nilabag ang alituntunin ng kumpanya. Handa akong tumanggap ng anumang parusa, ngunit tinitiyak ko sa inyo na hindi na ito mauulit at hindi ito makakaapekto sa proyekto." Sa loob ng ilang segundo, naghari ang katahimikan. Naghanda akong marinig ang pagbibigay ng kasalanan o maging ang utos ng pagpapaalis. Ngunit nang itaas ko ang aking ulo, napunta ang tingin ko sa dingding sa likod niya. Doon ay nakabiting hindi ang mga diploma o murang obra, kundi iisang lumang litrato sa kahoy na kwadro. Sa litrato ay isang babaeng humigit kumulang 20 taon, may buhok na nakaipit sa mataas na buhon, nakasuot ng puting blusa. May mabait siyang ngiti, ngunit ang mga mata napakamatatag at determinado. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Gayon din na larawan ang mayroon kami sa bahay. Inaalagaan ito ng aking ina sa drawer ng kanyang bedside table. Paminsan-minsan ay inilalabas, pinupunasan ang alikabok at matagal-tagal na tinitingnan. Sinasabi niyang larawan ito mula sa kanyang kabataan, nang nagsimula pa lamang siyang magtrabaho bilang guro. Sa larawang iyon ay ang aking inang si Leticia. Nalimutan ko na nakatayo ako sa harap ng pangkalahatang direktor. Nalimutan ko na maaari akong mapalis. Nakatitig ako sa litrato at bulalas ko. "Carlo, saan ninyo nakuha ang larawang iyan? Kilala ninyo ang babae sa litrato?" Doon pa lamang nagtaas ng ulo si Carlo Vargas. Agad nagbago ang kanyang tingin. Naging mas matigas ang lamig sa kanyang mukha, mas mabigat ang boses. "Sino ang nasa litrato? At ano ang pakialam mo?" Tumingin ako sa kanya naguguluhan at sabay na natatawa sa kanyang tanong. Siyempre may pakialam ako. Iyan ang aking nanay. Huminto ang ballpen sa kamay ni Carlo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Para bang may nagbukas ng sapilitan ng pintuan na nakasirado na maraming taon. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa akin. "Ano ang sinabi mo? Si Leticia ang iyong ina?" Tumango ako. "Oo, si Leticia ang pangalan ng aking kasinanay. Nagtuturo siya ng literatura sa San Jose High School noon. Noong nakaraang taon, nagretiro na siya." "Ngunit paano ninyo siya kilala?" Hindi siya sumagot. Matagal-tagal siyang tumingin sa akin. Sa kanyang tingin ay magkasamang nagtatagpo ang pagkagulat, pagkabalisa, at isang uri ng sakit na mahirap ipaliwanag. Pagkatapos, bumalik siya sa mesa. Kapansin-pansing naging malambot ang kanyang boses. Umupo. Umupo ako, ngunit nagulugod pa rin ang aking ulo. Akala ko ay darating ako para sa disiplinaryo, at sa halip ay nakakita ako ng larawan ng aking ina sa opisina ng pangkalahatang direktor. Napakababang tanong ni Carlo, "Kumusta na ang iyong nanay ngayon?" "Mabuti siya. Pagkatapos magretiro, nagtatanim siya ng mga bulaklak, pumupunta sa palengke, minsan naglalaro ng chess kasama ang mga kapitbahay." "Ngunit Carlo, anong relasyon ninyo sa aking nanay?" Tumingin siya sa litrato sa dingding at matagal na tahimik. "Ang pagiging huli mo ngayon pinapatawad ko, ngunit huwag nang paulitin pa. Ang key project sa susunod na linggo ipapakita mo, gaya ng napagplanuhan." Napatigagal ako. Walang multa, walang pasabi, walang pagpapaalis. Bago pa ako makapagtanong ng iba, nagdagdag siya. "Pagkatapos ng trabaho ngayon, pumunta ka sa akin. Gusto kong makausap ka tungkol sa iyong ina." Lumabas ako sa opisina ng pangkalahatang direktor na parang lumulutang ang aking mga paa, para bang nanaginip lang ako. Ngunit nang bumaba ang elevator sa palapag ng planning department, agad kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ang nanay. Iisang tanong lang ang tinanong ko, "Nanay, kilala mo ba ang isang taong nagngangalang Carlo mula sa Vargas Group?" Sa kabilang dako, narinig ko ang tunog ng basag na baso, at nanginig ang boses ng aking ina. "Mila, saan mo siya nakilala? Pakinggan mo ako bukas pa lang. Mag-resign ka na. Hindi tayo dapat magtrabaho doon." Natigilan ako sa gitna ng maingay na koridor. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, narinig ko ang aking nanay na ganoon katakot. Nakatayo akong walang kibo sa koridor ng kumpanya, hawak pa rin ang telepono, at puno ng kaguluhan ang aking puso. Mula noong bata pa ako, ni minsan ay hindi nagsalita ang aking nanay nang marahas sa akin. Siya ay kabilang sa mga babaeng laging nagsasalita ng mahinahon at kahit nagagalit, tahimik lang siyang tumalikod, hindi humiyaw. Ngunit ngayon sa kanyang boses ay malinaw kong narinig ang gulat at takot, hindi basta kabalisahan, kundi tunay na terora. Ilang beses pa akong tumawag. Ngunit hindi na sumagot ang nanay. Ang mga mensaheng isinend ko ay hindi rin nasagot. Nagsandal ako sa salamin na dingding sa dulo ng koridor, tinitingnan ang agos ng mga sasakyan sa ibaba.
Iisa lang ang paikot-ikot sa aking isip, ano ba talaga ang nangyari noon sa pagitan ng aking nanay at ni Carlo? Nang araw na iyon, halos walang nagtrabaho ng maayos sa planning department. May mga nagkukukunwaring nakatitingin sa monitor ngunit palaging nakasulyap sa akin. Ang iba ay nagsasama-sama sa 2 o 3 tao at nagbubulong-bulungan. May mga tinging puno ng pag-usisa, may iba na walang takip na paghamak at inis. Naiintindihan ko ang katotohanang isang bagong empleyada ang mahigpit na 2 oras na nahuli at lumabas mula sa opisina ng pangkalahatang direktor ng buo at walang pinsala ay sapat na para lumikha ng dosena pang bersyon at kismis sa kumpanya. Si Jana ay nakaupo 2 hanay mula sa akin at paminsan-minsan ay nagtatawanan kasama ang mga katabi niya. Malapit na sa katapusan ng trabaho, hawak ang isang tasa ng kape, lumakad siya sa tabi ng aking mesa at sinadyang malambing na nagsalita. Mila, wow ha, ikaw talaga. Iba ka, sino man ay matagal nang mapupalis sa ganyang pagkahuli. Marahil ay lubos na pinahahalagahan ka ng pangkalahatang direktor. Hindi ko kayo ginagambala, sagot ko nang hindi umangat ang tingin mula sa monitor. Kung mayroon kang masyadong maraming libreng oras, magtrabaho ka. Tumawa si Jana. Natatakot lang ako, baka may isa dyan na umakyat sa mataas na sanga at mapagmataas ng husto. Maraming maganda sa kumpanyang ito. Itinangal ko ang aking ulo at tumingin sa kanya ng direkta sa mga mata. 3 buwang nagtiyaga ako. Nagtiyaga para mapayapang makapagtrabaho. Para maiwasan ang mga alitan. Ngunit habang mas tumitahimik ako, lalo nilang inaakala na mahina ako. Pumasok ako sa kumpanyang ito dahil sa aking kakayahan, hindi dahil sa ugnayan. At ang sino mang gustong umasa sa koneksyon ng iba alam nila mismo ang katotohanan. Biglang naging madilim ang mukha ni Jana. Sino? Hindi ko naman sinabing pangalan mo. Tumahimik ang lahat sa paligid, kahit ang mga nagkukukunwaring nagtatrabaho ay palihim na nakasulyap sa aming direksyon. Ginapangan ni Jana ang kanyang ngipin, ngunit tila naaalala na nasa opisina sila, hindi siya naglakas loob palawakin ang gulo. Malamig lang siyang umungol at tinalikuran ako. Huminga ako ng malalim. Dati, marahil ay matatakot ako. Ngunit mula nang makita ko ang litrato ng nanay sa opisina ni Carlo, biglang naging iba ang lahat. Nagkaroon ng pakiramdam na sa likod ng lahat ito ay isang lihim na higit na kahulugan kaysa sa maliliit na intriga sa opisina. Pagkatapos ng trabaho, umakyat ulit ako sa itaas na palapag. Isinabay ni Sergio sa isang maliit na lounge room sa tabi ng opisina ng pangkalahatang direktor. Sa pagkakataong ito, si Carlo ay walang jacket, suot ang itim na polo na nakarolyo ang manggas. Nakaupo siya sa tabi ng bintana at tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na nagsisinggas. Pula kahel na sinag ng paglubog ng araw ang bumabagsak sa kanyang mukha. Bahagyang pinapaglambot ang lamig ng umaga. Nagpagawa ako ng tsaa para sa iyo, Mila. Kinuha ko ang tasa, ngunit hindi ako makainom. Napakadami ng tanong na nasiksik sa aking lalamunan. Carlo, gaano na kayo katagal nakakilala ng aking nanay? Matagal siyang tumahimik bago sumagot. Mahigit 20 taon na. Mula pa sa kabataan. Masusi akong tumingin sa kanya. Minahal ninyo noon ang aking nanay. Mabilis na lumabas ang tanong. Nagulat pa nga ako sa aking sarili. Ngunit hindi nagalit si Carlo. Bahagya lamang siyang ngumiti isang napakamaputlang ngiti. Noong kabataan, maraming nagmamahal sa iyong nanay. Nang marinig ko iyon, biglang naalala ko ang aking pagkabata. Namumuhay ng napakasimple ang nanay, hindi nagpapaganda, nakasuot ng iisang lumang damit na maputlang kulay, ngunit saan man siya pumunta, lahat ay gumagalang sa kanya. Ang mga lumang estudyante, pagkatapos makita siya sa daan, magalang nayuyukod. Minsan ay tinanong ko kung bakit hindi siya muling mag-asawa. Ngumiti lang siya, sapat na para sa akin ikaw, anak. Sa lahat ng mahigit 20 taon na iyon, ni minsan ay hindi ko narinig na binanggit niya ang aking ama, walang kahit isang larawan niya sa bahay. Sa tuwing nagtatanong ako, ilalayo niya ang usapan sa ibang direksyon. Mas mahigpit kong hinawakan ang tasa. Carlo, kilala ninyo ang aking ama. Sa loob ng silid, biglang naging napakatahimik. Sandali lamang natigil ang kanyang tingin, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinalikuran ito. Bakit mo tinatanong? Parang maraming inililihim sa akin ang nanay. Kanina, nang marinig niya lang ang inyong pangalan, agad na hiningi sa akin na mag-resign. Naging mas mahina ang aking boses. Alam ninyo, hindi ko pa siya nakitang ganoon katakot. Ibinaba ni Carlo ang kanyang ulo. Dahan-dahang inikot ng mga daliri niya ang gilid ng tasa. Napakatagal siyang tumahimik, at pagkatapos ay tahimik na nagsalita. Ginagawa ng iyong nanay ang ganoon dahil gusto kanyang protektahan. Protektahan mula sa ano? Hindi siya agad sumagot. Sa labas ng bintana, naging dilim na, at ang mga nagliliwanag na gusali ay umaabot sa malayo.
parang walang katapusang tanikalang ilaw. Ang Vargas Group ay hindi ganoon kasimpleng kumpanya gaya ng iniisip mo. Nanlipas ang noo ko. Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Nagtunog ang telepono sa mesa. Pumasok si Sergio na seryoso ang mukha. Carlo, may tumawag mula sa ospital. Agad tumayo si Carlo. Kailangan kong pumunta agad. Ipagpatuloy natin ang usapan sa ibang pagkakataon. Tumayo rin ako. Carlo, lumingon siya. Nagduda ako ng ilang segundo at pagkatapos ay tahimik na nagtanong. Kayo ba ang dating minahal ng aking nanay? Sa unang pagkakataon mula nang magtagpo kami, tunay na nagyanig ang kapayapaan sa kanyang mukha, ngunit sa isang sandali lamang. Tumingin siya sa akin ng napakalalim na hindi ko mabasa ang kanyang tingin. Kung talagang gusto mong malaman kung ano ang nangyari noon, tanungin mo ang iyong nanay. Pagkasabi nito, mabilis siyang lumabas. Nanatili akong mag-isa sa malaking silid pa ng ilang minuto. Ang amoy ng mainit na tsaa ay nangunguna pa rin sa hangin, ngunit pabigat ng pabigat ang nararamdaman sa aking puso. Habang bumababa sa underground parking para kunin ang sasakyan, nagkataong narinig ko ang usapan ng dalawang bantay. Narinig mo? Ang chairman, sabi nila, bumabalik na. Akala ng lahat, permanente na siya sa Amerika. Sabi nila, nagkasakit daw, kaya nagdesisyong bumalik sa bansa. Sa pagkakataong ito, magiging maligalig na naman ang tuktok ng kumpanya. Hindi ako masyadong nagbigay pansin at inilabas lang ang sasakyan. Ngunit matapos kong buksan ang makina, muling tumunog ang telepono. Ang nanay. Masaya akong sumagot. Sa kabilang dako ay ilang segundo ng katahimikan at pagkatapos ay nagtanong ang nanay. Nasaan ka? Kakaalis ko pa lang sa trabaho. Maari ba kitang bisitahin? Nagulat ako. Napakabihirang pumunta ang nanay mula sa Antipolo papuntang Maynila sa gabi. Nanay, bakit? Ano ang nangyari? Mila, kailangan kitang makita. Makalipas ng isang oras, sinalubong ko ang nanay sa isang maliit na kainan malapit sa aking apartment. Nang makita ko siyang lumalabas mula sa provincial bus, kumunot ang aking puso. Sa isang araw, para bang nagtanda ang nanay ng ilang taon. Pula ang mga mata niya, at pagod na pagod ang hitsura ng kanyang mukha. Inilabas ko ang upuan para sa kanya. Nanay, kumain ka na ba? Hindi ako gutom. Matagal-tagal siyang tumingin sa akin, para bang inisip ang isang napakahirap na bagay. Sa wakas ay hinawakan niya ang aking kamay. Mila, mag-resign ka. Pakiusap ko sa iyo. Nahirapan akong huminga. Nanay, bakit? Wala namang ginawa sa akin si Carlo. Nanay, mas mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Dahil nga, wala pa siyang ginagawa, iyon ang kinatatakutan ko. Nagtaka akong tumingin sa kanya. Kilala mo ba siya talaga? Ibinaba ng nanay ang kanyang ulo. Pagkatapos ng sandali, tahimik siyang tumango. Huminga ako ng malalim. Nagmahal kayo sa isa't isa. Hindi sumagot ang nanay, ngunit sinabi na ng katahimikang iyon ang lahat. Sa labas, nagsimulang umuran. Ang tunog ng mga patak sa bakal na bubong ay naghalo sa malayo ng ingay ng mga sasakyan. Matagal na tumingin ang nanay sa kurtina ng ulan, at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Noong araw, kilala ko si Carlo nang napakahirap pa siya. Kahirap-hirap, na iisang tinapay lang ang kaya niyang bilhin para sa dalawang kain sa isang araw. Hindi ko maisip na ang malamig at makapangyarihang lalaking iyon ay namuhay noon ng ganoon. Nanay, bakit hindi kayo nanatili ng magkasama? Biglang naging pula ang mga mata ng nanay. Dahil sa kanyang ama. Napatigal ako. Hindi mo naiintindihan kung gaano kasalimuot ang kanilang pamilyang negosyo noon. Isang simpleng probinsya ng guro tulad ko ay hindi kailanman matanggap sa kanilang tahanan. Hindi ka tinanggap. Malungkot nang umiti ang nanay. Hindi lang hindi tinanggap. Gusto ko pang magtanong ngunit biglang nagtunog ang telepono ng nanay. Tiningnan niya ang screen at namutla. Nakita ko ang dalawang salita, Pablo Vargas. Agad na tumayo ang nanay. Nanginig ang kanyang boses. Umuwi ka na. Bukas. Huwag nang makipagtagpo kay Carlo. Nanay, pakiusap. Napakabilis niyang tumalikod na hindi ko na siya mahawakan. Ngunit sa sandaling iyon, sa kabilang dako ng daan sa harap ng kainan, biglang huminto ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto, at lumabas ang isang lalaki na may 60 taon na gulang. Puting-puti ang buhok, ngunit ang kanyang tindig at autoritaryanong hitsura ay nagsasalita ng maraming bagay. Nang makita siya, naging puting tela ang mukha ng aking nanay. At natigilan ako nang makita ko mula sa susunod na sasakyan ang paglabas ni Carlo. Umuulan ng mas lakas. Sa dilaw na liwanag ng mga poste sa daan, kumikislap ang aspalto, puno ng walang katapusang paggunaw ng mga headlight. Nakatayo akong walang galaw sa harap ng maliit na kainan, at para bang tumagas ang dugo mula sa mukha ng aking nanay.
Ang matandang lalaking lumabas mula sa sasakyan ay nakasuot ng puting polo at maitim na Amerikana. Sa kabila ng halos puting-puting buhok, tuwid siya, at ang kanyang tingin ay matalim at malamig. Isang sulyap ay sapat na para maunawaan ito ay isang taong sanay ng matagal na nakatayo sa kapangyarihan. Napakahigpit na niyakap ng nanay ang hawak sa bag niya, namutla na ang mga buko ng mga daliri niya. Pablo Vargas. Ang boses niya ay napakababa na halos natunaw sa ingay ng ulan. Lumingon ako sa nanay. Mula noong bata pa ako, ni minsan ay hindi ko siya nakitang ganoon katakot sa kahit sino. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng susunod na sasakyan. Lumabas si Carlo. Gayon ding itim na polo tulad ng hapon, basa-basa lang ng bahagya ang buhok sa ulan. Nang makita ang aking nanay, natulala siya. Naging nakakasagad ang atmosfera. Dahan-dahang lumapit si Pablo Vargas sa amin. Nang malapit na siya, una siyang tumingin sa akin, pinigilan ang tingin ng ilang segundo, at pagkatapos ay inilipat ito sa nanay. Mahigit 20 taon na ang lumipas, at ganoon ka pa ring mahusay na magtago. Sinubukan ng nanay na manatiling kalmado. Ayoko nang may kinalaman sa inyong pamilya. Ngumisi si Pablo Vargas. Ayaw mong may kinalaman, ngunit ang iyong anak ay nagtatrabaho sa kumpanya ni Carlo. Nakatayo ako sa pagitan nila, walang naiintindihan, ngunit ang aking instinto ay nagsasabi na ang taong ito ang susi sa buong kwentong ito. Lumapit si Carlo at bahagya niyang sinaklayan ng katawan ang nanay. Tatay, ano ang ginagawa mo dito? Nagulantang ako. Tatay. Kaya't si Pablo Vargas ang nagtatag ng Vargas Group at tumingin si Pablo Vargas sa kanyang anak ng mababa ang boses. Naparito ako para makipagtagpo kay Leticia, hindi para makipagtalo sa iyo. Naging madilim ang mukha ni Carlo. Hindi na ba sapat ang nangyari noon? Agad na lumingon ang nanay. Carlo, wag na. Habang nakikinig ako, lalo akong nalilito. Ano ang nangyari noon, kung ilang pangungusap lang ay nagpahigpit ng ganoon sa 3 tao? Ilang segundo pang tumingin si Pablo Vargas sa nanay, at pagkatapos ay bigla siyang nagsabi, gusto kong kausapin ka ng sarili. Agad na umiling ang nanay. Hindi na kailangan. Ilang minuto lamang. Sinabi ko nang hindi na kailangan. Naging matatag ang boses ng nanay sa unang pagkakataon, ngunit nakikita ko siyang nanginginig. Dahan-dahang nakialam si Carlo. Tatay, umalis ka na. Matagal na tumahimik si Pablo Vargas, at pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin. Kakaiba ang kanyang tingin, para bang naghahanap siya ng isang bagay sa aking mukha. Ang batang ito ay talagang. So, katulad mo noong bata ka, ibinaba ng nanay ang kanyang ulo. Pakiusap, huwag na itong banggitin. Pagkasabi nito, hinila niya ako sa kamay. Mila, halika. Hinila ako ng nanay. Pabagal-bagal pa rin ang aking pag-iisip. Hindi kami makalakad ng ilang hakbang nang marinig ko sa likod ang boses ni Pablo Vargas. Itatago mo ba ito sa kanya? Habang buhay. Natigilan ang nanay. Umuulan pa rin ng malakas. Hindi pinapansin ng mga dumadaan ang 4 na taong nakatayo sa ilalim ng makipot na awning. Ngunit para sa akin, para bang huminto ang lahat sa paligid. Hindi tumalikod ang nanay. Lumang kwento na yon. Ngunit may karapatang malaman siya. Naramdaman ko ang matinding tibok ng aking puso. Malaman ang ano? Bakit nagsasalita ang lahat sa mga bugtong? Tumingin ako kay Carlo. Naging tense ang kanyang mukha. Kumakatal ang panga, at ang nanay ay tila sa munting tulak lang ay mabubuwal. Sa wakas, napakababa niyang nagsalita. Hindi ko inisip na muli pa akong makitatagpo ng sinuman mula sa inyong pamilya. At hinila niya ako sa ulan. Buong panahong pauwi, ni isang salita ay hindi nagsalita ang nanay. Nakaupo ako sa tabi niya sa bus. Nagniningas ang loob ko. Nang makarating na kami sa aking apartment, pinigilan ko siya sa kamay. Nanay, kailangan kong malaman ang katotohanan. Tumalikod siya. Anong magbabago kung malalaman mo? Sa pinakamababa, maintindihan ko ang nangyayari. Umupo siya sa gilid ng maliit na kama sa aking inuupahang apartment. Bumaba ang kanyang manipis na mga balikat. Napakatagal niyang tumahimik, at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Noong kabataan ko, minahal ko si Carlo. Kahit nahulaan ko na ito, kumunot pa rin ang aking puso. Tunay kayong nagmahal sa isa't isa. Tumango ang nanay. Noon ay wala pa siyang mayroon. Senior student pa siya, nag-aaral at nagtatrabaho. Ako naman. Nagtapos lang ng kolehiyo at nagsimula ng magturo sa paaralan. Napunta sa malayo ang tingin ng nanay, para bang tinitingnan ang napakalayong nakaraan. Noon ay napakaamo niya sa kainan, palagi niyang ibinibigay sa akin ang kanyang bahagi ng karne. Sa tuwing nagtatrabaho akong hanggang hating gabi para itama ang mga papel ng mga bata, hinihintay niya ako sa labas ng pinto ng paaralan para samahan akong umuwi.
Hindi ko kailanman nakitang nagsalita ang nanay tungkol sa kahit sino nang may ganoon kalambot na pag-alaga. Plano mong ipakasal sa kanya. Bahagyang nagyanig ang sulok ng kanyang labi. O, tahimik akong naniniwala na kung dalawang tao ang nagmamahal sa isa't isa, sapat na iyon. Ngunit naunawaan ko kalaunan na minsan, ang agwat sa pagitan ng tao ay sinusukat hindi ng damdamin, kundi ng katayuan. Sinabi ng nanay na ang pamilya ng tatay ni Carlo ang mga Vargas ay mayaman na noon. Ang Vargas Group ay hindi pa gaanong malaki tulad ngayon, ngunit mayroon ng timbang sa mundo ng negosyo. Ang aking nanay ay simpleng anak lamang ng mga guro mula sa probinsya. Sa simula, tiyak natutol si Pablo Vargas, ngunit hindi sumuko si Carlo hanggang sa isang araw, may trahedya na nangyari. Doon sa bahaging iyon, matagal na tumahimik ang nanay. Para sa akin, ang alaala ay tulad ng pinaghilom na sugat na sumasakit sa isang haplos. Sa araw na iyon, nabangga si Carlo. Natulala ako. Isang truck na biglang nabigo ang preno ang humarang diretsyo sa kanyang motorsiklo. At pagkatapos, nanay, dinala ko siya sa ospital. Sumikip ang aking lalamunan. 3 araw akong nakaupo sa labas ng ICU. Sinabi ng mga doktor na kung hindi nakahanap ng tamang dugo ng oras-oras, hindi na siya nailigtas. Ma, biglang naalala ko ang sinabi ni Carlo, utang ko ang buhay ko sa inyong nanay. Katotohanan pala iyon. Inligtas mo siya. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Napakababa ng boses ng nanay, ngunit narinig ko sa loob nito ang buong katinuan ng kanyang kabataan. Pagkatapos ng aksidente, pumunta si Pablo Vargas sa akin. Pinahinto niya ako na makipagtuloy kay Carlo. Malungkot nang umisi ang nanay. Kung dahil lang sa paghihiwalay, magiging masyadong simple ang lahat. Naghintay akong tumingin sa kanya. Nalaman ko na buntis ako. Natigilan ako. Sa silid ay naging napakatahimik, marinig lang ang ingay ng ulan sa labas. Napakatagal bago ako nakapagsalita. Ako ba iyon? Hindi agad sumagot ang nanay. Hinagod lang niya ang aking buhok. Naging pula ang kanyang mga mata. Nang nalaman ko, labis akong natakot, ngunit ni minsan ay hindi ko inisip na alisin ka sa aking sinapupunan. Lumuha ang ilong ko, at si Carlo alam ba niya? Umiling ang nanay. Nasa ospital pa siya noon. At si Pablo Vargas, kumunot ang mga kamao ng nanay. Siya ay nakaalam. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan. Nanay, akala ko ay sapat na ang ipanganak ka at mabuhay ng payapa. Ngunit ayaw iyon ni Pablo Vargas. Nabalot ng luha ang boses ng nanay. Nag-alok siya sa akin ng tseke na 2 milyong piso. Napatigagal ako. Higit 20 taon na ang nakalipas, ang 2 milyong piso noon ay napakalaking halaga. Sinabi niyang umalis na ako sa Maynila at mawala sa buhay ni Carlo. Kapalit nito, magkukunwari siyang walang nangyari. Umabot ang pait sa aking lalamunan. Kinuha mo ba ang pera? Matagal na tumingin ang nanay sa akin, at pagkatapos ay umiling. Pinunit ko ang tseke sa harap niya. Hindi ko napigilan at mahigpit kong niyakap ang nanay. Sa lahat ng mga taon na iyon, nag-iisa siyang inalagaan ako, ni minsan hindi nagreklamo sa kahirapan, at hindi ko naman alam kung anong pinagdaanan niya sa kanyang kabataan. Mahigpit din akong niyakap ng nanay. Nanginig ang kanyang boses. Ngunit hindi doon natatapos ang lahat, Mila. Itinangal ko ang tingin sa kanya. Napuno ng pagod at pangamba ang kanyang mga mata. Ilang araw pagkatapos, sa ospital kung saan nakaratay si Carlo, nagkasunog. Dumaan ang lamig sa aking likod. Nakita ko mismo nang gustong patayin siya. Natigal akong nakaupo sa maliit na plastik na upuan sa aking inuupahang apartment. Nagyelo ang buong katawan. Sa labas ng bintana, hindi titigil ang ulan. Nagbabagsak ang mga patak sa bakal na sill ng bintana, para bang may tumutugtog ng ritmo sa lumang maligalig na alaala. Nakaupo ang nanay sa harap ko, hawak ang matagal ng lumamig na baso ng tubig ng 2 kamay. Ang dilaw na ilaw ng bombilya ay bumabagsak sa kanyang mukha, tinutuon ang mga kunot sa paligid ng kanyang mga mata na hindi ko pa dating napansin. May gustong pumatay kay Carlo. Inulit ko ang kanyang mga salita. Tahimik na tumango ang nanay. Noong nagsabi ang ospital na ang dahilan ng sunog ay isang kortosirkwito. Ngunit alam ko na hindi totoo iyon. Nilunok ko ang laway. Bakit ka ganoon katiyak? Nakita ko mismo. Napakababa ng kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay nagtataglay ng bigat na 1 tonelada. Nang gabi ring iyon, mga 11:00, bumaba ako sa kantin para bumili ng sabaw para kay Carlo. Habang bumabalik ako sa koridor, nakita ko ang isang lalaki na may itim na damit na lumabas mula sa kanyang silid. Napakababang ibinaba ang kanyang sombrero, ngunit napansin ko pa rin ang isang lighter sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang bilis ng aking tibok ng puso. At pagkatapos, nanay?
Hindi pa lumilipas ang 2 minuto, nagsunog na ang kanyang silid. Nagkibit ako. Lumuksok ka sa loob at inilabas siya. Wala pa akong naiisip. Iisa lang ang nasa utak ko. Kung mamatay si Carlo, hindi rin ako maaaring mabuhay. Tahimik akong tumingin sa nanay. Hindi ko kailanman nakitang nagsalita siya tungkol sa lalaki nang may ganoon kalim na sakit sa mga mata. Nagawa mo bang iligtas siya? Now. Tumango ang nanay. Sa kabutihang palad, hindi pa sumabog ang oxygen tank. Ako at ilang mga nurse ay nakalusot kay Carlo. Matagal akong tumahimik at pagkatapos ay nagtanong, at alam ba ni Carlo ang tungkol sa lahat ng ito? Bahagya lamang. Akala niya ay aksidente iyon, ngunit alam ko na hindi ganoon kasimple. Huminga siya ng malalim at naging mas mababa ang kanyang boses. Kinabukasan, dumating si Pablo Vargas sa akin. Kumunot ang aking mga kamao. Ano ang sinabi niya? Malinaw kong natatandaan. Mapait niyang ngumisi. Sinabi niya na kung manatili pa akong kasama ni Carlo, ang susunod na mapapasama ay ako at ang bata sa aking sinapupunan. Tumalab ang yelo sa aking likod. Nagbanta siya sa iyo. Wala akong patunay, ngunit naiintindihan ko ang gusto niya. Hindi ko inisip na ang isang taong kasing impluwensya ni Pablo Vargas ay maaaring lumusob ng ganoon. Ngunit sa pagtingin ko sa mukha ng nanay, alam ko na hindi siya nagmamalaki. Umalis ako dahil natakot ako na ikaw ay masangkot sa lahat ng ito. Bahagya. Matagal siyang tumingin sa akin. At bahagya rin dahil alam ko na hindi ko matatalo ang kanilang pamilya. Kinagat ko ang aking labi. At si Carlo, hindi ba niya hinanap ka? Bahagyang nagyanig ang tingin ng nanay. Hinanap? Bakit hindi ka nagpakita sa kanya? Isang araw, nakatayo ako sa labas ng ospital at pinanood ko siya. Sumikip ang aking lalamunan. Nakita ko siyang umaasa sa kanyang tungkod, nagmadaling-madali sa lahat ng lugar at hinahanap ako. Ngunit hindi ako naglakas loob na lumabas. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking lalamunan. Nang araw na iyon, nag-iwan ako ng sulat para sa kanya at umalis sa Maynila. Ano ang nakasulat sa sulat? Ibinaba ng nanay ang kanyang ulo. Sinulat ko na wala na akong pagmamahal sa kanya. Isinara ko ang mga mata. Isang maikling pangungusap na kayang patayin ang buong kabataan. Alam ko na galit siya sa akin, ngunit inasikaso niya ang iyong larawan ng mahigit 20 taon. Tumingin ako sa kanya. Kung tunay na lumipas ang damdamin, walang sinuman ang gagawa ng ganoon. Nanay. Matagal siyang tumahimik at pagkatapos ay tumalikod para punasan ang luha. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na umiikot sa aking isip ang mga kwentong sinabi ng nanay. Nahiga akong nakatingin sa madilim na kisame, nararamdamang parabang may nagbukas ng bagong pinto sa aking buhay. Lumabas na pala, sa lahat ng mga taon na iyon, hindi ako isang batang walang ama gaya ng akala ko. Masyadong marami lang ang nangyari sa pagitan ng mga matatanda na hindi ko alam. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Matagal na palang gising ang nanay, nakaupo na nagsisimuta ng nilagang itlog para sa akin, tulad noong bata pa ako at nakapaaralan. Umupo ako sa harap niya. Nanay, oo, kung hindi ka nag-alis noon, marahil ay iba ang magiging aming pamilya ngayon. Natigalan ang kamay ng nanay. Pagkatapos ng sandali, malungkot siyang ngumiti. Sa buhay ay walang kung noon, anak. Tiningnan ko ang kanyang buhok na may pilak na, at kumunot ang aking puso. Sa lahat ng mga taon na ito, namumuhay siyang tahimik. Hindi pala dahil hindi niya kailangan ang kaligayahan, kundi dahil minsan ay nasaktan siya ng ganoon kasakit na hindi na siya naglakas loob na maulit ito. Bago ako umalis para sa trabaho, hinawakan ng nanay ang aking kamay at buong sigasig na humingi, Mila, layuan mo si Pablo Vargas. Kilala ko ang payo ko. At si Carlo. Sandali siyang tumahimik. Hindi siya masamang tao, ngunit habang mas lumalapit ka sa kanya, mas madaling masasangkot ka sa mga lumang kwento. Tumango ako, ngunit sa aking puso, naiintindihan ko na hindi na ganoon kasimple ang lahat. Pagkarating ko sa kumpanya, naramdaman ko na nagbago ang kapaligiran. May mga bumubulong-bulong sa reception. Mas kakaiba ang pagtingin ng mga tao sa planning department sa akin kaysa kahapon. Hindi pa ako nakapagupuan nang lapitan ako ni Ana mula sa HR. Mila. Tinatawag ka ng pangkalahatang direktor sa pangunahing conference room. Bahagya akong nagulat. Ngayon? Oo, ito ay internal meeting para sa pamunuan, ngunit kasama ka sa listahan. Pumasok ako sa conference room nang may pagtataka. Halos lahat ng mga pinuno ng departamento ay nakapon na. Naroon din sina Anton Reyes at Jana. Nang makita nila ako, agad na naging madilim ang mukha ni Jana. Sa pinakamataas na posisyon ng mesa ay nakaupo si Carlo at nagbabasa ng mga dokumento. Nang mapansin niya ako, bahagya lamang siyang tumango.
Nagsimula agad ang pulong. Tumingin si Carlo sa lahat at tuwiran nagsalita. Ang responsable para sa key annual project ay magbabago. Agad na nagalaw ang silid. Mabilis nang umiti si Anton Reyes, sinusubukang makuha ang kanyang papabor. Carlo, huwag mag-alala, nagsasanay pa rin kami ng karagdagan para kay Jana para sa paghahanda. Hindi ko kailangang tapusin ito. Naging yelo ang boses ni Carlo. Ang orihinal na pananaliksik at mga project proposal ay ginawa ni Mila. Mula ngayon, si Mila ay mag-uulat ng direkta sa akin. Sa loob ng silid ay naging gabi na katahimikan. Hindi ako naging mas baba ng gulat kaysa sa iba. Naging puti ang mukha ni Jana. Carlo, marahil ay may pagkakamaling nangyari. Ako naman ang. Gusto ba ninyong isama ko ang recording mula sa mga kamera? Ang video surveillance ng planning department. Mahinahon na inilagay ni Carlo ang folder sa mesa. Biglang naging yelo ang atmosfera. Kapansin-pansing namutla si Anton Reyes. Tumingin ako kay Carlo. At bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi lamang niya alam na itinatabi nila ako. Lihim din niyang inimbestigahan ang lahat. Nagpatuloy si Carlo, mula ngayon, ang lahat ng datos ng proyekto ay ililipat sa personal na account ni Mila. Walang sinuman ang maaaring makialam ng walang pahintulot. Tumalon si Jana. Paano naman ako? Tanungin mo ang iyong sarili. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit pinatigil ang buong silid. Pagkatapos ng pulong, halos nakalabas na ako ng silid nang harangin ako ni Jana sa koridor. Pula ang kanyang mga mata sa galit. Magaling ka talaga, Mila. Sa loob lamang ng ilang araw, nakarating ka na kay Carlo. Pagod na akong tumingin sa kanya. Kinuha ko lang ang sa akin. Sa tingin mo ba, taimtim na tinutulungan ka ni Carlo? Alam mo ba kung gaano karaming tao sa kumpanyang ito ang nagagalit sa kanya? Kung tatayo ka sa kanyang panig, magiging target ka rin sa maaga o matagal. Pagkasabi nito, tumalikod siya. Nakatayo ako ng ilang segundo, nagtataka kung bakit ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang kabalisahan. Sa gabi, habang nakaupo ako sa opisina at inaayos ang datos, tumunog ang telepono hindi kilalang numero. Sumagot ako, at sa kabilang dako ay dumating ang mababang boses ng lalaki. Mila kayo. Oh. Sino ito? Ako si Pablo. Maaari ba kayong makipagtagpo sa akin ngayong gabi ng ilang minuto? Matagal akong tumahimik. Tungkol sa ano? Tungkol sa inyong nanay at sa inyong tunay na ama. Natigalan ako para bang may sumabog sa aking ulo. Bago pa ako makabawi, nagdagdag si Pablo Vargas, kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka ngayong gabi sa lumang bahay ni Leticia sa Intramuros. Putol ang tawag. Matagal akong nakaupo, hindi makagalaw, sa harap ng monitor. Mula pa noong bata ako, akala ko ay walang ama. At ngayon, may isa na gustong sabihin sa akin, kung sino siya. Halos wala akong nagawa sa natitira pang bahagi ng araw. Kumikislat ang kursor sa screen ng computer, ngunit puno ng kaguluhan ang isip ko mula sa mga sinabi ni Pablo Vargas tungkol sa inyong tunay na ama. Ilang salita lamang ito, ngunit tulad ng batong itinapon sa aking maligalig na kalooban. Mula noong bata pa ako, walang konsepto ang ama para sa akin. Ang ibang mga bata ay may mga tatay na nagtuturo sa kanila sa paaralan na pumupunta sa PTA meetings. Ako ay may nanay lamang. Marami na akong nagtanong, ngunit lagi lamang siyang humahaplos sa aking ulo at nagsasabi, sapat na sa iyo na minamahal ka ng nanay mo. Noong bata pa ako, naniwala ako. Nang malaki na, naiintindihan ko na marahil ay may nangyaring napakamasakit sa pagitan ng nanay at ng lalaking iyon, kaya ayaw na niyang banggitin ito. Ngunit kahit paano, hindi ko kailanman inisip na isang araw ay talagang makakaharap na ako sa pintuan na nagtago ng katotohanan. Pagkatapos ng trabaho, matagal akong nakatayo sa lobby ng kumpanya bago ko napagdesisyuhang pumunta sa Intramuros. Ang lumang bahay ng nanay ay nasa isang makipot na eskinita, malapit sa isang malaking daan. Narinig ko na noong kabataan, nagrenta doon siya ng silid ng unang pumunta sa Maynila para magtrabaho bilang guro. Ngunit mula nang isilang ako, lumipat siya sa ibang lugar at halos hindi na bumalik. Makitid at madilim ang lumang eskinita. Lahat ng dingding ng mga bahay sa magkabilang panig ay puno ng bitak ng panahon. Dahan-dahan akong naglakad, tinitingnan ang numero ng bahay mula sa mensahe ni Pablo Vargas. Sa dulo ng eskinita, nakita ko ang isang matandang one-story na bahay na may bakal na pinto, maraming beses ng pintura. Sa harap ng pintuan ay isang itim na sasakyan. Pagdating ko, agad na bumukas ang pintuan. Yumukod ang matandang kasambahay. Ikaw ba si Mila? Hinihintay ka ni Pablo Vargas. Pumasok ako, nararamdaman ang pagsikip ng lahat sa loob ko, mula sa pagkabalisa. Maliit ang bahay, ngunit napakaliinis.
Ang dekorasyon sa loob ay nagtago pa rin ng estilo ng 20 taon na ang nakakalipas. Lumang pamaypay, maitim na kahoy na mesa, at mga upuan, at kahit isang maliit na radyo sa istante. Lahat ito ay nagbigay ng pakiramdam na para bang dito ay huminto ang oras. Nakaupo si Pablo Vargas sa maliit na mesa sa sala. Ngayong walang jacket na siya, nakasuot ng simpleng asul na polo, ngunit ang aura ng isang taong sanay nang mag-utos sa loob ng maraming taon ay nagpabigat pa rin ng kapaligiran sa paligid niya. Dumating ka. Tahimik akong tumango. Ginawang umupo sa pamamagitan ng kumpas ng kamay at nagbuhos ng tsaa. Sa bahay na ito, ang iyong ina ay nanirahan noon. Lumingon-lingon ako. Hindi kailanman dinala ng nanay ang aking ama dito, dahil gusto niyang malimutan. Matagal akong tumahimik, at pagkatapos ay tuwiran pumunta sa paksa. Sinabi ninyo na gusto ninyong salitain sa akin ang tungkol sa aking ama. Matagal na tumingin sa akin si Pablo Vargas. Ang kanyang tingin ay mas komplikado kaysa inisip ko. Bago natin pag-usapan iyon, gusto ko munang magtanong sa iyo. Galit ka ba sa lalaking ni minsan ay hindi sumipot sa iyong buhay? Natigalan ako. Galit ba ako? Noong bata, oo, lalo na kapag nagtatanong ang ibang mga bata kung nasaan ang aking tatay. Lagi akong tahimik na nagpapababa ng ulo. Minsan ay may mga gabing nakikita ko ang nanay na nagtatahi hanggang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, namamaga ang mga kamay niya sa mga tuhog ng karayom. Inisip ko na kung mayroon akong ama, hindi sana naging ganoon kabigat ang buhay ng nanay. Ngunit nang malaki na ako, at nakita kong nag-iisa ang nanay sa lahat ng mga taon na iyon, naintindihan ko na ang pinakasumasakit ay hindi sa akin. Galit noon. Matapat kong sinabi, ngunit ngayon, gusto ko na lang malaman kung sino siya. Ibinaba ni Pablo Vargas ang kanyang ulo, uminom ng kaunting tsaa, at naging mas mababa ang kanyang boses. Si Leticia ang pinakamatigasang babaeng nakilala ko sa aking buhay. Nagulat ako na hindi siya tuwiran sumagot. Noong malaman ko na buntis si Leticia, akala ko ay sapat na ang bigyan siya ng pera para maayos ang lahat. Ngunit pinunit niya ang tseke sa harap ko. Dumaan ang anino ng nakaraan sa kanyang tingin. Marami na akong nakitang tao sa aking buhay. Marami ang gustong pera, kapangyarihan, gustong makapasok sa pamilyang Vargas, ngunit si Leticia ay hindi ganoon. Kumunot ang aking mga kamao. Ngunit bakit pa rin ninyo pinalayo ang aking nanay? Matagal na tumahimik si Pablo Vargas, at pagkatapos ay sinabi, dahil sa sandaling iyon, akala ko ay pinoprotektahan ko ang aking anak. Pinoprotektahan sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanila? Hindi mo maiintindihan. Tumingin siya sa akin. Mahigit 20 taon na ang nakakalipas, ang Vargas Group ay hindi pa ganoon kasigurado tulad ngayon. Sa loob ng pamilyang Vargas, may matinding labanan pa noon para sa kapangyarihan. Kung si Carlo ay magkaroon ng kahinaan, agad siyang gugugibahin ng iba. Nanlipas ang noo ko. Ibig ninyong sabihin, ang aking nanay ang kanyang kahinaan. Hindi lamang ang iyong nanay. Tumingin siya sa aking mga mata ng tuwiran. Pati na rin ikaw. Dumaan ang lamig sa aking likod. Sinabi niya na pagkatapos ng aksidente ni Carlo, natuklasan niya na may isa sa loob ng kumpanya na gustong gamitin ang kanyang karamdaman para makuha ang kontrol. Sa sandaling iyon, kung makalabas ang balita tungkol sa pagbubuntis ng aking nanay, magiging perpektong pagkakataong iyon para gumawa ng suntok. Ayoko na masangkot sina Leticia at ang bata sa lahat ng ito. Mapait akong ngumisi. Kaya pinili ninyo ang paraan para mapalayo ang aking nanay. Hindi itinanggi ni Pablo Vargas. Noon, akala ko na kung malayo siyang pumunta, matapos na ang lahat. Ngunit hindi natapos, tama ba? Naging madilim ang kanyang tingin. Hindi. Sa loob ng silid ay matagal na naghari ang katahimikan. Tinitingnan ko ang lalaki sa harap ko, at puno ng kaguluhan ang aking puso. Hindi ko alam kung sisihin ko siya o hindi. Dahil kung talagang gusto niya kaming mapahamak, marahil ay hindi kami namuhay ng payapa hanggang ngayon. Ngunit ang sakit na tiniis ng aking nanay sa loob ng mahigit 20 taon ay totoong-totoo rin. Gusto ko kayong tanungin ng isang bagay. Magtanong, si Carlo alam ba niyang umiiral ako? Umiling si Pablo Vargas. Kamakailan lang niya nalaman. Kaya siya ang aking ama. Mahigpit na kumunot ang aking mga kamay na parang tumusok ang mga kuko sa aking mga palad. Napakamatagal na tumingin sa akin si Pablo Vargas. Sa sandaling akala ko ay sasabihin na niya ang katotohanan, may mabilis na yapak na narinig sa labas ng pintuan. Bumukas ang pintuan, at sa pintuan ay si Carlo. Naging yelo ang kanyang mukha nang makita niya ako. Tatay, bakit mo siya tinawag dito? Huminga ng malalim si Pablo Vargas. Gaano pa ba ito katagal may tatago? Mabilis na lumapit si Carlo sa akin. Umalis ka.
Tumayo ako. Hindi, ngayong gabi kailangan ko ng katotohanan. Tumingin siya sa akin ng napakalalim. Mila, sagutin ninyo ako. Nanginig ang aking boses. Kayo ba ang aking tunay na ama? Sa loob ng silid ay naging patay na katahimikan. Mula sa iskinita sa labas ay narinig ang tunog ng dumadaang motorsiklo. Ang relo sa dingding ay mabagal at mabigat na bumibigkas ng mga segundo. Napakamatagal na tumingin sa akin si Carlo, at pagkatapos ay paos na nagsalita. Ilang araw lang ang nakakaraan nang malaman ko iyon mismo. Natigalan ako kahit nahulaan ko na, ng kanyang sariling kinumpirma ito, para bang may humigpit sa aking puso. Isang hakbang ako na atras. Kaya totoo pala. Malinaw ko ring nakita kung paano naging pula ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko dapat tumugon. Sa harap ko ay isang lalaki na ilang buwan ko na tinatawag na pangkalahatang direktor, na kinatatakutan ng buong kumpanya, na minahal ng aking nanay, sa kanyang buong kabataan. At ngayon, naging ang aking tunay na ama pala siya. Tumawa ako, ngunit dumausdos ang luha mula sa aking mga mata. Nakakatawa. 24 na taon ang aking edad, at ngayon ko lang nalaman na mayroon akong ama. Humakbang si Carlo patungo sa akin para mahawakan ang aking balikat, ngunit reflex ko siyang inaalis ang kamay. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kaguluhan ng aking isip. Kailangan ko ng oras para paniwalaan ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Carlo. Tiningnan niya ang screen, at agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Anong nangyari? Hindi alam kung ano ang sinabi sa kanya sa kabilang dako, ngunit lalo nang naging malamig ang kanyang mukha. Mararating ko agad. Matapos niyang ibaba ang telepono, tumakbo pasok si Sergio, bahagyang humihingal. Carlo nag-leak ang datos ng key project. Natigalan ako. Tumingin si Sergio sa akin, at may pagdududa na nagdagdag, at ang lahat ng bakas ng access ay napupunta sa account ni Mila. Para bang natulaan ang buong bahay pagkatapos ng mga salita ni Sergio. Ang bakas ng access ay napupunta sa account ni Mila, nakatayo akong walang galaw. Hindi pa natapos ng aking isip ang pag-aayos ng balita na si Carlo ang aking tunay na ama nang may bagong suntok na lumabas. Unang nag-react si Carlo. Imposible yon. Malamig at determinado ang kanyang boses, kaya tumahimik ang silid. Iniabot ni Sergio ang tablet sa kanya. Ang cybersecurity team ay nagsuri kaagad. Mahigit 30 minuto na ang nakakaraan, may gumamit ng account ni Mila para i-download ang lahat ng datos ng key project papunta sa isang hindi kilalang server. Agad akong umiling. Hindi yun ako. Agad na tumingin si Carlo sa akin. 2 salita lamang, alam ko. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng mundo, na puno ng duda, isang tao ang naniwala sa akin nang walang pag-aalangan. Kinunot ng luha ang aking ilong. Naging madilim ang mukha ni Pablo Vargas na nakaupo sa tapat. Lumabas na ba ang balita? Tumango si Sergio. Ang pamunuan ay nagsasagawa ng emergency meeting. Ilang mga shareholders ay abala na. Kunot ng kunot ang telepono sa kamay ni Carlo at lumingon siya sa akin. Umuwi ka. Itinangal ko ang aking tingin sa kanya. Sa tingin ba ninyo ay kaya ko ngayong umalis? Natigalan siya. Mapait akong ngumisi. Mula nang pumasok ako sa Vargas Group, naintindihan ko kung gaano katakot ang lugar na ito. Isang tsismis lamang ay sapat para durugin ang isang baguhan tulad ko. At ngayon, naganap na ang napakaseryosong leak ng datos, at lahat ng bakas ay diretsyo sa aking account. Kahit lumundag pa ako sa ilog, hindi ko na malilinis ang aking pangalan. Sasamahan ko kayo. Ilang segundo akong tinitingnan ni Carlo, at pagkatapos ay tahimik na tumango. Buong biyahe patungo sa opisina ng korporasyon, walang nagsalita. Nagmamadaling lumakad ang sasakyan sa maaliwas na mga daan ng Maynila, at sa aking puso ay isang malamig na katahimikan. Ilang oras lamang ang nakakaraan, isa akong ordinaryong empleyada na nalulula sa balita tungkol sa aking ama. At ngayon, malapit na akong maging suspetsado sa pagbebenta ng lihim ng kumpanya. Nang huminto ang sasakyan sa underground parking, halos lumabas ako nang naramdamang nakatingin sa akin ang lahat. Ang mga bantay, ang mga babae sa reception, kahit ang mga dumaan sa koridor lahat ay tumingin sa akin ng kakaiba. Naging napakabigat ng atmosfera na nahirapan akong huminga. Nang makarating na kami sa palapag ng pamunuan, narinig ko ang mga alitan na nagmumula sa conference room. Nag-leak ang datos 1 linggo bago ang tender. Naunawaan ng lahat kung gaano ito kaseryoso. Sino man ang gumagawa nito, palawakin ang parusa sa kanya. Sabi nila, isang bagong empleyada mula sa planning department. Isang baguhan na may access sa pinakamataas na datos. May kakaiba dito. Bumukas ang pintuan ng conference room nang pumasok si Carlo. Agad na tumahimik ang lahat. Sumunod ako sa kanya, malinaw na nararamdaman ang dekadekadang mga tingin na napupunta sa akin.
Nakaupo sa kaliwa si Anton Reyes. Nang makita niya ako, sandali na nagbago ang kanyang mukha, ngunit mabilis na naging seryoso ulit ang ekspresyon. Mila, ano ang ginawa mo? Tuwiran siyang tiningnan ko. Wala akong ginawa. Ngumisi si Jana na nakaupo sa tabi niya. Malinaw ang ebidensya, tinatanggi mo pa rin. Kumunot ang aking mga kamao. Hindi ko ginawa. Dahan-dahang inilayo ng matandang shareholder ang folder sa gitna ng mesa. Mila, nagtala ang sistema na ang datos ay na-download mula mismo sa inyong account. Paano ninyo ito ipapaliwanag? Huminga ako ng malalim. Maaaring nahack ang account, ngunit ang password ay alam mo lang. Gusto ko sanang sumagot. Ngunit nauna si Carlo. Hanggang hindi pa natapos ang investigasyon, walang sino man ang may karapatang gumawa ng hatol. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit agad na tumahimik ang buong silid. Dahan-dahang nagsalita ang isa pang lalaki. Carlo, naniniwala ka ba sa kanya dahil sa personal na damdamin o dahil sa makatwirang pag-iisip? Binago ng tanong na iyon ang atmosfera sa silid. Tumingin ako sa nagsalita. Isang lalaking may 50 taon, matangkad, payat, nakasuot ng salamin, may matalim at malamig na tingin. Naalala ko na ang pangalan niya ay Victor, isa sa mga pinakamatandang shareholder ng Vargas Group. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Ilang araw pa lang ang nakakaraan bilang ordinaryong empleyada at dinala mo na siya diretso sa team ng Key Project. Paano ito tititingnan ng iba? Naiintindihan ko ang kanyang tinutukoy. Iminumungkahi niya na tinutulungan ako ng Carlos dahil sa aming relasyon. Naging madilim ang mukha ni Carlo. Tito Victor, malinaw na pinaghihiwalay ko ang trabaho at personal na buhay. Talaga? Tumawa siya. O dahil anak siya ni Leticia? Nakita ko kung paano kumunot ang mga kamay ni Carlos sa mesa. Nagsimulang gumalaw ang silid. Malinaw ko ring narinig ang isang tao na nagulat na nagtanong, si Leticia. Ang Leticia ba iyon? Ang kanyang anak. Tila lahat ay lumabas sa kontrol ng mas mabilis kaysa inisip ko. Nakatitig si Jana sa akin, hindi makapaniwala, at nawalan ng dugo ang mukha ni Anton Reyes. Dahan-dahang nagpatuloy si Victor. Sa tingin mo ba ay matatago mo ito magpakailanman? Tama na. Naging yelo ang boses ni Carlo. Ngunit hindi huminto si Victor. Sinasabi ko lang ang lohikal. Lumitaw ang babaeng ito, at napakaraming nangyari. Carlo, kailangan mong maging malinaw ang isip. Tuwiran siyang tiningnan ko. Pinaghihinalaan ba ninyo akong nakiisa sa mga karibal? Nag-akma si Victor. Pinaghihinalaan ko ang lahat ng may ganitong oportunidad. Ginapangan ko ang aking ngipin. Mula nang makapasok ako sa silid na iyon, nararamdaman ko na may kakaiba sa kanyang tingin sa akin. Hindi lamang basta ayaw o pag-iingat, para bang may kinatatakutan siya. Sa wakas, tinapos ni Carlo ang pulong ng may determinadong tono. Pansamantalang i-block ang lahat ng kaugnay na datos. Sina Anton Reyes at Jana ay nagsuspending para sa investigasyon. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo. Si Mila magpapatuloy sa pamamahala ng proyekto. Agad na nagalaw ang silid. Matibay na tinabok ni Victor ang mesa ng kanyang kamay. Nababaliw ka na ba? Ang taong pinaka-nakakaalam ng proyekto ay suspetsado ngayon. Responsable ako. Umabot sa rurok ang tensyon. Huminga ang lahat. Sa wakas ay tumayo si Victor. Sige, titingnan natin kung gaano katagal mo siyang mapoprotektahan. Pagkasabi nito, lumabas siya. Tinitingnan ko siya na may mabigat na puso. Pagkatapos ng pulong, inakay ako ni Carlo sa kanyang opisina. Nang magsara na ang pintuan, agad akong nagtanong. Sino si Victor? Matagal siyang tumahimik bago sumagot, lumang kaibigan ng aking ama. Tumingin siya sa bintana. Nang nagsimula ang Vargas Group, si Tito Victor ang nagtayo ng kumpanya kasama ang aking ama. Ngunit kinasusuklaman niya ako. Hindi itinanggi ni Carlo. Hindi lamang ikaw. Ang iyong nanay rin. Bahagya siyang tumango. Naalala ko ang tingin ni Victor nang banggitin niya ang aking nanay. Sa loob nito ay hindi lamang basta ayaw, kundi isang napakasamang bagay. Noong nakaraan, minahal din niya ang aking nanay, tama? Natigalan si Carlo, at pagkatapos ay sumagot. Oo, natigal ako. Noong panahon na iyon, si Tito Victor ay nanliligaw sa iyong nanay bago pa ako. Sa aking isip ay nagsimulang magkaugnay ang mga bagay. Hindi nakakagtaka na ganoon kakaiba ang tingin ni Victor sa aking nanay. Kaya ang aksidente. Biglang lumingon si Carlo. Huwag kang mag-isip ng ganoon. Kayo rin ba ay nag-iisip na siya? Tama? Hindi siya sumagot. Sapat na ang katahimikang iyon para maunawaan ko ang lahat. Naging malamig ako. Kung ganoon, ang lumang kwentong iyon ay hindi kailanman natapos. Inilibing lamang ito ng mahigit 20 taon. Sa sandaling iyon ay tumunog ang aking telepono. Ang nanay.
Matapos kong sumagot, narinig ko ang kanyang balisa na boses. Mila, nasan ka? Sa opisina. Nakakita ako ng ilang tao sa labas ng aming bahay. Mayroon silang pinakamatandang oras nang palagi nilang tinitingnan ang aming bahay. Agad akong tumayo. Sino sila? Hindi ko alam, ngunit palagi nilang tinitingnan ang aming bahay. Tumingin ako kay Carlo. Narinig din niya ang mga piraso ng usapan, at agad nagbago ang kanyang mukha. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ibinigay ko ang telepono. Naging mas mababa ang kanyang boses. Leticia, isara mo ang pinto at huwag buksan para sa kahit sino. Ilang segundo ang katahimikan ng nanay bago niya na ipaliwanag kung sino ang nagsasalita. O, anak. Natigalan ako, narinig ko kung paano niya tinawag ang aking nanay. Hindi kayo, hindi Leticia isang natural at mapanganib na anak. Mararating ko agad. B. Hindi pa nasasagot ng nanay nang may malakas na tunog sa kabilang dako. Ban. Para bang may humampas sa bakal na pinto. Natakot ang nanay at sumigaw. Sino iyon? Sumikip ang aking puso. Isang kakaibang boses na lalaki ang dumating sa pamamagitan ng telepono. Buksan ninyo. Mabigat na huminga ang nanay. Sino kayo? Walang sumagot. Isa pang malakas na hampas sa pinto. Agad akong sumugod sa telepono. Nanay, buksan mo ang kamera. Ngunit biglang putuol ang linya. Tut, tut, tut. Natigalan ako. Nanay. Walang sumasagot. Nanginig ang aking mga kamay nang halos mahulog ang telepono. Sinaglab ni Carlo ang mga susi ng sasakyan mula sa mesa at hinila ako patungo sa labas. Habang bumababa kami sa parking, malinaw kong narinig ang bilis ng aking tibok ng puso, natakot ako. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, tunay na natakot ako. Kung ang lumang kwentong iyon ay totoo, kung may isa na talagang handang gumawa ng lahat para itago ang sikreto, kung gayon ang aking nanay ay nanganganib ngayon. Matapos lumabas ang sasakyan sa pintuan ng korporasyon, muling tumunog ang telepono ni Carlo. Binuksan niya ang speaker. Ang boses ni Sergio ay puno ng tensyon. Carlo, may balita mula sa ospital. Ga, anong nangyari? Si Pablo Vargas biglang na ospital. Natigalan ako. Ano ang nangyari sa kanya? Matagal na tumahimik si Sergio bago sumagot, pinaghihinalaang nalason. Nagmamadaling tumatakbo ang sasakyan sa gabi sa traffic ng Maynila. Matindi ang ulan sa salamin ng kotse. Ang tunog nito ay sumasapit sa aking dibdib. Nakaupo ako sa tabi ni Carlo na yelo ang mga kamay. Patuloy na binibisita ang numero ng nanay, ngunit walang tumatawid sa kabilang dako, kundi matagal at walang pag-asang pagring. Hindi ko kailanman nakitang ganoon katense si Carlo. Isang kamay ang humahawak ng manibela. Nakakunot ang isa pang kamay na lumabas ang mga ugat. Ang karaniwan niyang malamig na mukha ay naging madilim, at ang kanyang tingin ay naging gayon katalas na nakakatakot tingnan. Lumingon ako sa kanya. Sa tingin mo, pinigilan niya ako na hindi makatapos. Huwag kang matakot. Ngunit mas mababa at mas mabigat ang kanyang boses kaysa karaniwan. Alam ko na iniisip niya ang katulad na inisip ko. Lahat ay nangyayari ng napakabilis at kakaiba. Ang leak ng datos ng kumpanya, ang pagpapakita ng mga tao mula sa nakaraan ng aking nanay, ang ospitalisasyon ni Pablo Vargas na may pinaghihinalaang pagkalason. At agad pagkatapos niyon, may pumasok sa bahay ng aking nanay sa gitna ng gabi. Lahat ito ay kahawig ng kilos ng isang hindi nakikitang kamay na sinusubukang bunutin ang mga sikreto na inilibing ng mahigit 20 taon. Nang lumiko ang sasakyan sa daan patungo sa lumang lugar ng nanay, nakita ko sa malayo ang mga kumikislap na ilaw. Sa pasukan ng eskinita ay isang pulis na sasakyan. Sumikip ang aking puso. Lumabas ako ng sasakyan bago pa man ganap na huminto. Nanay, tumakbo ako sa makipot na eskinita. Lumipad ang tubig mula sa aking mga paa. Ang bakal na pinto ng bahay ng nanay ay nakabukas. Nakita ako ng kapitbahay na nakatayo sa ilalim ng awning at tinawag, Mila, agad akong lumingon. Tita Gloria, nasan ang nanay ko? Dinala na ang nanay mo sa ospital. Sino? Bakit? Kaagad ay may mga tao na sumubok na pumasok. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng basag na pinggan. Nang tumakbo ako, nakita kong nakahandusay nang nawalan ng malay ang iyong nanay sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang pagsugal ng aking mga tuhod. Lumapit si Carlo at sinuportahan ang aking mga balikat. Sa aling ospital, sa City General Hospital, agad niyang hinila ako pabalik sa sasakyan. Buong biyahe papunta sa ospital, nakaupo akong tulad ng bato. Patuloy ang pinakamasamang mga larawan sa aking utak. Mababa na rin ang dugo ng nanay. At kung talagang pinagtakot nila siya ng ganoon, natakot akong isipin kung ano ang maaaring mangyari.
Nang makarating na kami sa ospital, sa labas ng emergency room ay naghihintay na si Sergio. Si Leticia Santos ay nasa observation ward. Sinabi ng doktor na ito ay dahil sa matinding takot at pagbagsak ng presyon ng dugo. Nang marinig ko ito, sa wakas ay nakalanghap na ako. Halos tumakbo ako sa koridor ng emergency room. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas na salamin na pintuan, nakita ko ang nanay na nakahandusay sa kama. Maputi ang kanyang mukha. Nasa kamay niya ang dextrose. Sa sandaling iyon ay sumikip ang aking puso sa sakit. Sa lahat ng mga taon na iyon, nag-iisa niyang inalagaan ako, nag-iisa niyang dinalang ang bigat ng nakaraan, walang sinumang sinabi. At ngayon, nang muli na namang bumukas ang lumang sugat, ang una na namang naging panganib ay siya. Nakatayo ako sa pintuan, at lumuha ang aking mga mata. Si Carlo ay matagal na nakatayo sa likod ko, at pagkatapos ay tahimik na nagsalita. Maayos siya. Lumingon ako. Sa unang pagkakataon, nakatayo ako sa tabi ng aking tunay na ama sa ganitong sitwasyon. Lahat ay sabay na napakamalapit at napakakaiba. Inisip ko na kung kailanman ay makakatagpo ako ng aking ama, maraming sisi ang sasabihin ko sa kanya. Ngunit ngayon, habang nakikita ko siyang nakatayo dito, may hindi mapigiling pangamba sa mukha na nakatingin sa silid ng aking nanay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang doktor o biling nag-aalis ng maskara. Nagtagal ang lahat. Ang mga kamag-anak ng pasyente. Sabay na humakbang kami ni Carlo pabansa sa doktor. Tumingin siya sa amin at sinabi, ang pasyente ay nakaranas ng matinding psikolohikal na shock. Nagbagsak din ang presyon ng kanyang dugo. Matatag na ngayon ang kanyang kondisyon, ngunit kailangan ng pahinga. Ngayong gabi, kailangan na may mananatili. Mananatili ako, sabay naming sinabi ni Carlo. Tumingan kami. Sa wakas ay tahimik siyang nagsabi, pumunta ka sa nanay mo. Tumango ako at pumasok sa silid. Gumising na ang nanay, ngunit napakahina pa. Nang makita niya ako, mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Mila, nandito ka. Patawarin mo ako. Ben, halos lumuha ako sa mga salitang iyon. Nanay, ano ang sinasabi mo? Hindi dapat ko sanang itinago sa iyo ang ganoon karaming bagay. Umupo ako sa tabi ng kama, at malambot na hinagod ang kanyang buhok. Hindi kita sinisisi, nanay. Naging pula ang mga mata ng nanay, ngunit natatakot ako. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nandito ako. Matagal siyang tumingin sa akin, at pagkatapos ay bigla siyang nagtanong, nasan si Carlo? Bahagya akong natigal. Sa labas. Matagal na tumahimik ang nanay, at pagkatapos ay tahimik na tumalikod. Naintindihan ko sa lahat ng mga taon na iyon, hindi siya handa para sa pagharap sa taong minahal niya noon ng ganoon kalakas. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok si Carlo. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin. Para sa akin ay para bang tumigil ang lahat sa silid. Una ang nanay na nagpababa ng ulo. Pasensya na, nagdulot na naman ako ng abala sa iyo. Napakababa ng kanyang boses. Nakatayo si Carlo nang walang galaw ng ilang segundo, at pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Huwag mong sabihin iyan. No. Hindi ko kailanman nakita sa kanya ang ganitong tingin. Hindi angas ng matagumpay na lalaki sa isang babae kundi ang damdamin na, pagkatapos ng mahigit 20 taon, ay hindi pa rin nawala. Mabilis na tumalikod ang nanay, ngunit nakita ko kung paano naging pula ang sulok ng kanyang mga mata. Humaba ang katahimikan. Sa wakas ay una ang nanay na nagsalita. Paano si Pablo Vargas? Natigalan si Carlo. Sa ICU. Nagulantang ang nanay. Napakaseryoso. Natuklasan ng mga doktor ang lason sa kanyang gamot para sa puso. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ng nanay. Sino ang gustong pumatay sa kanya? Hindi agad sumagot si Carlo. Labis na lumaayo ang lahat. Napakababa ng kanyang boses. Tinitingnan ko sila ng isa-isa. Para ba silang magkasabay na nag-iisip ng iisang bagay? Ang taong nasa likod ng mga pangyayari noon ay marahil ay hindi kailanman tumigil. Sa sandaling iyon ay muling tumunog ang telepono ni Carlo. Tumingin siya sa screen at mabilis na lumabas para sumagot. Matagal na tinitingnan ng nanay ang likod niya, at pagkatapos ay tahimik na tinanong ako. Hindi mo ba ako sinisisi? Umiling ako. Sapat na ang tinis mo. Malungkot siyang ngumiti. Akala ko kung malalayo ako mula sa pamilyang Vargas, matapos na ang lahat. Ngunit lumabas na, hindi pala kaya ng ilang bagay na iwasang ganoon. 1. Nakaupo ako at nakikinig sa pag-drip ng dextrose. Nanay, kung hindi ka nag-alis noon, sana ay maligaya ka na. Matagal siyang tumahimik, at pagkatapos ay mapait na ngumisi. Sa buhay, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa sandaling iyon. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Sergio na tense ang mukha.
Nasaan si Carlo? Kaagad na lumabas. Lumingon sa akin si Sergio. Mila, kailangan ninyong agad na umalis sa ospital. Tumayo ako. Anong nangyari? Ibinaba ang boses ni Sergio. Mayroon nang nag-leak online ng impormasyon na kayo ay illegitimate na anak ni Carlo. Natigalan ako. Napakabilis na nagkakalat ang balita. Ang mga mamamahayag ay papunta na sa opisina at dito sa ospital. Namutla ang nanay. Hindi pa ako nakapag-react nang sa koridor ay may ingay, mabibilis na yapak, mga sigaw. At pagkatapos ay malakas na nagtanong ang isang babae, nasan ang silid ni Leticia Santos? Agad nagbago ang mukha ni Sergio. Nandito na sila. Lumaki ang ingay sa koridor. Malinaw ko ring narinig ang mga click ng mga kamera at yabag ng mga paa sa sahig na tiles. Dali? Sa silid na ito. Sabi nila, ang babaeng mula sa nakaraan ay nandito, at nandito rin ang kanyang illegitimate na anak. Natigalan ako sa gitna ng silid, at ang nanay ay namutla ng tila sa isang sandali ay muli siyang mahahimatay. Mabilis na ibinaba ni Sergio ang mga kortina. Mila, ilabas si Leticia Santos sa likod na labasan. Agad. May dextrose ang nanay, hindi kami makakaabante. Sa sandaling iyon ay malakas na kumulatok sa pintuan. Magandang hapon, kami ay mga mamamahayag. Ginapangan ang ngipin ni Sergio. Lintik. Bahagya ring bumukas ang pintuan, at sa agwat ay agad na nagsingit ng ilang mikropono. Leticia Santos, totoo ba na kayo ang dating kasintahan ni Carlo Vargas? Ang impormasyon na si Mila ay kanyang illegitimate na anak, totoo ba iyon? Bakit ninyo ito itinago ng mahigit 20 taon? Hindi ako kailanman nakaranas ng ganitong kaguluhan. Ang mga tanong ay bumabagsak tulad ng mga kutsilyo, hindi nagmamalasakit kung gaano sila kasakit. Nanginginig ang nanay, nang ganoon kalakas na naging yelo ang kanyang mga kamay. Agad ko siyang tinakpan sa kama. Lahat kayo, lumabas. Isang mamamahayag ang sinubukan pa ring makapasok. Mila, alam mo ba nang mas maaga na ikaw ay ang illegitimate na anak ni Carlo Vargas? Pumasok ka ba sa Vargas Group dahil sa koneksyon? Tinulungan ka ba ni Carlo Vargas dahil sa mga ugnayan ng dugo? Kumunot ang aking mga kamao sa sakit. Sa gitna ng kaguluhan, mula sa likod ay isang malamig na boses. Lahat kayo, lumabas. Agad na lumingon ang lahat. Sa dulo ng koridor ay nakatayo si Carlo. Yelo ang kanyang mukha. Sa likod niya ay halos 10 security guard ng ospital. Walang naglakas loob na magsalita. Mabilis siyang lumapit at tumayo sa harap ng pintuan ng silid. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Lumabas kayo. Isang mamamahayag pa ang nasubukan pang magtanong. Carlo, maaari ba ninyong kumpirmahin na si Mila ang inyong anak? Agad na napunta ang kanyang tingin sa nagsalita. Pinipigilan ninyo ang isang pasyente. Ngunit ang publiko ay may karapatang. At mayroon ding akong karapatang maghain ng kaso sa sinumang lumalabag sa privacy at nagdudulot ng pinsala sa kalusugan ng iba. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit ganoon kaginaw na ang atmosfera sa koridor. Sa wakas ay pinalayas ng mga gwardiya ang mga mamamahayag. Nagsara ang pinto at nagkaroon ng maikling katahimikan. Lumingon ako at nakita na hawak ng nanay ang kanyang dibdib at mabigat na humihinga. Nanay. Agad na lumapit si Carlo at tinulungan siyang maupo, nakasandal sa unan. Leticia, kalmado ka. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganoon kadali at kaamo niyang pagtawag sa kanya sa pangalan. Matagal na nakaupo ang nanay sa saradong mga mata. At pagkatapos ay tahimik na nagsalita. Pasensya na, nagdulot na naman ako ng problema sa iyo. Huwag mong sabihin yan. Puno ng sakit ang kanyang tingin. Nakatayo ako sa tabi nila, at sumikip ang aking lalamunan. Mahal pa nila ang isa't isa, ngunit ang oras, mga hindi pagkakaunawaan, at mga pangyayari sa nakaraan ay napakatagal silang pinaghiwalay. Sa sandaling iyon ay lumapit si Sergio, at ibinigay kay Carlo ang telepono. Tingnan mo. Kinuha niya ang telepono, at lalo pa nitong naging madilim ang kanyang mukha. Bahagya akong tumingin sa screen at natigalan. Ang mga pangunahing news portal ay puno na ng mga artikulo tungkol sa akin at sa nanay. Nakagulat na sikreto ng CEO ng Vargas Group. Lumitaw ang illegitimate na anak pagkatapos ng 24 na taon. Ang babaeng itinago ng pamilyang Vargas sa loob ng maraming taon. Naroon ang mga larawan ko mula sa opisina, larawan ng nanay nang dinala siya sa ospital, at kahit ang kanyang lumang mga litrato noong kabataan. Dumaan ang lamig sa aking likod. Hindi ito maaaring mangyari ng ganoon lang. Sinadyang naglik ng lahat ng impormasyon ang isang tao sa napakamaikling panahon. Binuksan niya ang telepono at lumingon kay Sergio. Nahanap ba ang pinagmulan? Ginagawa pa rin namin. Si Carlo ay masigla. Hanapin sa anumang paraan. Opo. Tumingin ako sa kanya. Sa tingin ninyo, sino? Ilang segundo siyang tumahimik.
ang gustong litugin ang Vargas Group. Biglang naalala ko si Victor. Mula pa sa simula, lagi siyang lumitaw sa tamang sandali at nagsasalita ng eksakto ang nagpapalala ng sitwasyon. Nanay, lumingon ako at nakita ko siyang nakatitig sa naka-off na screen ng telepono. Namumuti ang kanyang mukha. Nanay, anong nangyayari sa iyo? Mahigpit siyang humawak sa aking kamay. Mila, hindi ito maganda. Anong ibig mong sabihin? Natatakot ako, nagsimula na sila. Nanlipas ang aking noo. Sino sila? Tumingin ang nanay kay Carlo. Nagtagpo ang kanilang mga tingin ng ilang segundo. Napakasamang mga tingin. Sa wakas ay nagsalita siya. Noon, pagkatapos ng aking aksidente, may isa sa tuktok ng Vargas Group na gustong gamitin ang aking karamdaman para makuha ang kontrol ng kumpanya. Tumango ako. Tungkol dito ay bahagya na nagsalita ang nanay, ngunit pagkatapos ng aking pagbabago, lahat ay napakabilis na tumahimik. Napakabilis. Pinaghihinalaan mo ba na may isa sa likod nito? Hindi hinuhu. Tumingin siya sa akin. Nakatiyak ako. Nan. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa mga nakaraang taon, lagi nang nagkakaroon ng leaks ng datos sa Vargas Group. Natatalo kami sa mga proyekto sa mga karibal. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang investigasyon ay natigil bago pa man marating ang tunay na salarin. Naging malamig ang loob ko. Kaya ang aking kwento isa lamang itong bahagi ng kadena. Sa silid ay naghari ang mabigat na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsalita ang nanay, Carlo, oo kung talagang iyon ang taong iyon, huwag nang imbestigahan pa. Nagulat akong lumingon. Nanay. Nanginig ang kanyang boses. Sa lahat ng mahigit 20 taon na iyon, gusto ko lang na kayo ni Mila ay ligtas. Kumunot ang mga kamao ni Carlo. Hindi ko na maaaring magkunwari na hindi ko alam. Ibinaba ng nanay ang kanyang ulo. Ngunit ayoko na may mapasama pang iba. Sa sandaling iyon ay muling tumunog ang aking telepono, hindi kilalang numero. Matapos kong sumagot, may paos na boses ng lalaki na dumating sa kabilang dako. Kung gusto mong mabuhay ng payapa ang iyong nanay, sabihin mo kay Carlo na huminto. Natigalan ako. Sino ito? Malamig na tawang narinig sa kabilang dako. Huwag maging masyadong mausisa. Tulad ng iyong nanay noon. Bago pa ako makasagot, putuol ang tawag. Nanginig ang aking mga kamay. Agad na napansin ni Carlo. Anong nangyari? Ibinigay ko sa kanya ang telepono para pakinggan ang recording na naagap kong simulan. Sa ilang segundo ay naging yelo ang kanyang mukha. I-block ang numerong iyon. Agad na kinuha ni Sergio ang telepono para harapin ito. Nakaupo ang nanay sa kama na puti ang mga labi. Siya. Agad akong lumingon. Nanay, kilala mo ba ang taong iyon? Hindi siya agad sumagot, napakatagal na tumahimik, at pagkatapos ay nanginig na nagsalita. Sa taong iyon, ang boses na iyon ang tumawag sa akin pagkatapos ng sunog sa ospital. Nagtayo ang balahibo sa aking ulo. Sigurado ka? Hindi ko ito malilimutan. Agad na tumayo si Carlo. Sergio, agad na suriin ang lahat ng lumang archive tungkol sa iyon sunog. Opo. Tinitingnan ko siya at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang kanyang karaniwan kalamigan ay tunay na naglinta. Sa lahat ng mahigit 20 taon na iyon, marahil ay nabuhay siya ng may hinuha, ngunit hindi nakakita ng sagot. At ngayon, nang mabuksan na ang mga sikreto, ang isa na nasa anino ay nagsisimula ng magpakita. Sa sandaling iyon ay muling may ingay sa koridor. Mabilis na tumakbo ang isang nurse. Nasaan ang ICU number 3? Ang pasyenteng nalason ay may cardiac arrest. Nagulantang ako at tumingin kay Carlo dahil sa ICU number 3 ang nakaratay si Pablo Vargas. Lalo pang lumaki ang yabag sa koridor. Nakita ko kung paano nang marinig ang sigaw ng nurse ay halos lumukso si Carlo palabas ng silid. Sumunod si Sergio. Sa malamig at mabangong ospital na silid ay naiwan lamang kami ng nanay. Mahigpit na pinigilan ng nanay ang gilid ng kumot, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi maaari. Lumingon ako sa kanya. Nakatingin siya sa pintuan ng may terora sa mga mata. Kung may mangyari kay Pablo Vargas, lahat ay malalagpasan ng kontrol. Ma, hindi pa ako natapos magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin nang may mga alitan na narinig sa koridor. Ang mga kamag-anak, ilayo ninyo. Ang pasyente ay gumaganap ng reanimation. Ang matagal na tunog ng cardiac monitor ay pumuwesto hanggang sa buto. Tumayo ako. Nanay, dito ka lang manatili. Titingin ako. Huwag. Bigla at mahigpit na hinalikan ng nanay ang aking kamay. Namumuti ang kanyang mukha, ngunit puno ng takot ang mga mata. Huwag kang pumunta ng nag-iisa. Natigalan ako. Mula sa simula ng kwentong ito, ganoon ang kilos ng nanay. Nag-aalala siya hindi sa kanyang sarili, kundi sa akin baka mahila ako sa agos ng nakaraan. Humigit kumulang 10 minuto pagkaraan, bumukas ang pintuan ng silid.
Pumasok si Carlo. Isang sulyap lamang sa kanya ay sapat para malaman malala ang sitwasyon. Kumubot ang kanyang polo, magulo ang buhok, at mas maputla ang kanyang mukha kaysa dati. Kumusta siya? Ben. Ilang segundo siyang tumahimik bago sumagot. Naligtas. Huminga ako ng may ginhawa, ngunit agad niyang idinagdag. Sinabi ng doktor na kung 5 pang minutong lumipas ay hindi na siya makalalabas. Lalo pang naging mabigat ang atmosfera sa silid. Matagal na nakaupo ang nanay, ibinaba ang ulo, at pagkatapos ay tahimik na nagtanong. Gumising na siya. Hindi pa. Inilabas ni Carlo ang isang upuan at umupo sa harap ng nanay. Matagal silang nagtitignan, walang sinabi. Nakaupo ako sa pagitan nila at nararamdamang parabang nakakita ako ng 2 tao mula sa napakalayo na nakaraan, na pinghiwalay ng mahigit 20 taon. At ngayon sa pagkikita nila, ibang-iba na ang lahat. Sa wakas ay nagsalita si Carlo. Leticia. Tahimik na nagtaas ng ulo ang nanay. O hindi na kami makakatahimik pa. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Agad na naintindihan ng nanay. Ano ang gagawin mo? Imbestigahan hanggang sa katapusan? Agad siyang umiling. Hindi pwede. Bakit? Natatakot ako na masama ka pa sa dulo. Mapait nang umisi si Carlo. Sa tingin mo ba maaari akong bumalik na yon? Tumahimik ang nanay. Sa mahigit 20 taong iyon, inisip ko na ang lahat noon ay isang aksidente at pagkakamali. Ngunit ngayon ko naintindihan sinadya ng isang tao ang lahat ng ito. Lalo pang lumamig ang kanyang boses. Ang taong iyon ay gusto akong mawalan ng iyo at ng aming anak. Gusto rin akong mawalan ng kumpanya. Nakita ko kung paano nanginig ang kamay ng nanay. Pagkaraan ng ilang oras, paos siyang nagsalita. Carlo, ayoko na makita ang aking anak, kaagad lang nakita ang ama niya, nangamba ng pagkangamba. Sumikip ang aking lalamunan. Mula noong bata pa ako, itinaago ng nanay ang lahat ng sakit sa likod niya. At ngayon, ang pinakakinatatakutan niya ay mahila ako sa gitna ng lahat ng ito. Lumapit ako at umupo sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Nanay, lumingon siya sa akin. Hindi na ako bata. Agad na naging pula ang mga mata ng nanay. Ngunit anak ako. Malungkot akong ngumisi. At anak din niya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, sandali nakatahimikan sa silid. Ito ang unang pagkakataon na tunay ko ngayong kinilala na si Carlo ang aking ama. Tumingin ako sa kanya. Natigal ang kanyang tingin, para bang ang simpleng pangungusap na iyon ay nagdulot ng sakit sa kaibuturan ng kanyang puso. Marahil sa mahigit 20 taon na iyon, hindi pa siya nag-isip na mayroon siyang anak. Sa sandaling iyon ay kumatok si Sergio. Carlo. O ang technical team ay nakakita ng unang pinagmulan na nag-leak ng balita sa labas. Agad na tumayo si Carlo. Sino? Mabilis na tumingin si Sergio sa akin at sa nanay, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses. Ang account ay ginawa mula sa internal system ng Vargas Group. Nanlipas ang noo ko. May isa sa kumpanya? Hindi lamang iyon. Nilunok ni Sergio ang laway. Ang mga lumang larawan ni Leticia Santos ay kinuha mula sa personal na archive ng chairman. Namutla ang nanay. Ang aking mga lumang larawan? Saan nila nakuha? Ginapangan ang ngipin ni Carlo. Sa kumpanya, bukod sa aking ama, isang tao lamang ang may access sa archive na iyon. Agad ko naalala ang pangalan. Victor. Tumango si Sergio. Si Victor ay kakalabas pa lamang sa ospital. Naging nakakadurog ang atmosfera sa silid. Tumingin ako kay Carlo. Mula sa simula, iniisip na ninyo siya, hindi ba? Hindi agad sumagot. Pagkaraan ng sandali, dahan-dahan niyang nagsalita. Noong panahon na iyon, labis na minahal niya ang iyong nanay. Ibinaba ng nanay ang kanyang ulo. Ngunit hindi ko kailanman binigyan siya ng pagkakataon. Mula nang piliin kanya sa akin, nagsimula nang masira ang aming relasyon. Naramdaman ko ang lahat na nagiging malinaw. Ang lalaking walang kaagapay na nagmahal sa loob ng maraming taon, na nakitang pinili ng kanyang minamahal ang iba, at pagkatapos ay nawalan ng kapangyarihan at posisyon sa kumpanya. Kung siya ang nasa likod ng lahat, naging malamig ang loob ko, natakot akong isipin pa. Sa sandaling iyon ay muling tumunog ang telepono ni Carlo. Tawag mula sa ICU ni Pablo Vargas. Binuksan niya ang speaker. Dumating ang boses ng doktor. Ang mga kamag-anak ng pasyente. Kababalik lamang ng malay ng pasyente. Agad na nagtanong si Carlo, kumusta ang aking ama? Wala nang panganib ang kanyang buhay sa ngayon, ngunit hinihingi ng pasyente na tawagin ang isang babae na nagngangalang Leticia. Tahimik sa silid. Mahigpit na kinunot ng nanay ang kanyang mga kamay hanggang sa naging puti. Nagpatuloy ang doktor. Sinabi niya na may napakamahalagang kailangan siyang sabihin sa kanya ng mabilis. Natapos ang tawag. Tumingin ako sa nanay.
Matagal siyang nakatayo ng walang kilos at pagkatapos ay tahimik na nagsalita. Pupunta ako sa kanya. Hindi pwede, agad na tumutol si Carlo. Hindi pa alam ngayon kung sino ang nasa likod ng lahat, ngunit kung talagang may sasabihin siya. Pababa ng pababa ang boses ng nanay. Kailangan ko itong marinig. Matagal na tumingin sa kanya si Carlo at pagkatapos ay tumayo. Sasama ako sa iyo. Ako rin, agad kong sinabi. Nang may pag-aalala ay tumingin sa akin ang nanay. Mila, gusto kong malaman ang katotohanan. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako pinigilan ng nanay. Marahil ay naiintindihan din niya na dumating na ang oras para ilantad ang lahat ng mga sikreto na itinago ng mahigit 20 taon. Matapos kaming lumabas ng silid, ilang lalaki sa itim na Amerikana ay lumitaw sa koridor. Agad ko silang nakilalang mga empleyado ng kumpanya. Isa sa kanila ay lumapit kay Carlo nang may tense na mukha. Carlo, may nangyaring insidente sa kumpanya. Anong nangyari? May pumasok sa lumang data archive. Nagulantang ako. May nawala? Tuwiran na tumingin ang lalaki kay Carlo. Lahat ng mga materyales na may kaugnayan sa sunog sa ospital noong maraming taon na ang nakakaraan ay nawala. Naramdaman ko ang pagtayo ng balahibo sa aking ulo. Ang isa sa likod ng lahat ng ito ay nagsisimula ng linisin ang mga bakas. Ang koridor ng ospital ay halos hating gabi na ay malamig. Ang puting ilaw ng mga bombilya, sumasalamin sa makintab na sahig ng tiles, ay lalo pang nagpapabigat ng atmosfera. Nakatayo ako sa pagitan ng nanay at ni Carlo, at nararamdamang para ba silang tatlo namin ay hinihila ng malalim na alimpuyo ng nakaraan na hindi na maaaring lumabas. Lahat ng dokumento ay nawala. Tinitingnan ni Carlo ang empleyado ng security ng korporasyon nang mababa ang boses. Opo, ang mga kamera sa palapag ng archive ay napatay ng eksakto sa loob ng 15 minuto. Nang muli na itong gumana, ang kabinet ng mga dokumento ay nabukas na. Dumaan ang lamig sa aking likod. Ang taong ito ay hindi lamang gustong itago ang nakaraan. Nasa paninikig siyang mabilis para huwag lumabas ang katotohanan. Ang nanay na nakatayo sa tabi ko ay bigla na lang nagsalita, huli na. Lumingon ako sa kanya. Nanay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Napagod ang kanyang boses, tulad ng isang taong naglakad ng mahabang landas. Ang ilang bagay ay maaaring itago ng 20 taon. Ngunit hindi habang buhay. Walang nagsalita pa. Bumaba kami sa intensive care unit kung saan nakaratay si Pablo Vargas. Sa harap ng pintuan ay nakatayo na ang 2 gwardiya. Nang makita si Carlo, yumukod sila at lumayo. Sa loob ng silid ay pantay na humihiyaw ang cardiac monitor. Nakahandusay si Pablo Vargas sa kama. Lalo pang nanghina ang kanyang mukha kaysa nung nakita ko siya sa kainan. May oxygen tube sa ilong. May dextrose ang kamay na puno ng pasa mula sa mga tuhog. Ang taong nagdulot ng takot sa napakaraming tao ay tila tumatanda na ng kapansin-pansin. Ngunit nang makita niyang pumasok ang nanay, nagyanig ang kanyang tingin. Leticia. Paos ang kanyang boses. Natigal ang nanay ng ilang segundo at pagkatapos ay lumapit. Nandito ako. Matagal na tumingin sa kanya si Pablo Vargas para bang sinusuri kung hindi ito panaginip. Sa wakas ay lumingon siya kay Carlo. Lumabas. Natigalan si Carlo. Tatay. Gusto kong makausap si Leticia ng sarili. Nakita ko kung paano bahagyang kumunot ang kamay ng nanay sa gilid ng damit niya. Marahil ay ayaw din niyang maiwan ng mag-isa sa taong ito, ngunit tahimik pa rin siyang tumango. Carlo, lumabas ka kasama si Mila. Hindi ko kayo maaaring iwan. Ayos lang ako. Ilang segundo pang tinitingnan ni Carlo ang dalawa, at pagkatapos ay hinila niya ako palabas. Nagsara ang pintuan ng silid. Sa koridor ay natitira na lamang ang tahimik na ugong ng aircon. Umupo ako sa upuan, at sa aking isip ay kaguluhan. Sa tingin mo, ano ang gusto niyang sabihin? Nagsandal si Carlo sa dingding, tinitingnan ang sahig. Marahil ay tungkol sa nangyari noon. Tumahimik ako. Pagkaraan ng ilang sandali ay tahimik na nagtanong, sinisisi mo ba siya? Mapait siyang ngumisi. Noong kabataan. Oo. Ngayon? Hindi siya agad sumagot. Nang malaki ka na, naiintindihan mo na minsan ay ang mga tao ay gumagawa ng desisyon hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa takot. Tinitingnan ko ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw ng ospital. Sa unang pagkakataon naiintindihan ko na ang lalaki sa harap ko ay hindi lamang malamig na CEO na kinatatakutan ng buong kumpanya. Siya rin noong minsan ay isang binatang nagmahal ng buong puso na pinaghiwalay mula sa kanyang minamahal at mahigit 20 taon ay hindi niya alam na mayroon siyang anak. Sa pag-iisip na iyon ay naging mainit ang aking puso. Pa. Lumingon siya. Nag-atubili akong sabihin ang salita. Napakainahon. Tatay. Natigalan siya. Ang kanyang tingin ay puno ng hindi paniniwala.
At naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso na halos sumikip ang aking hininga. Isang salita lamang, ngunit para masabi ito, kailangan kong lampasan ang isang buhay ng paghihiwalay. Napakatagal niyang tumahimik, at pagkatapos ay paus siyang sumagot, "Oh." Natawa ako, ngunit luhaan ang aking mga mata. Hindi pa ako nasanay. Bahagya rin siyang ngumiti. Ako rin. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko na talagang mayroon akong pamilya. Hindi perpekto, hindi kumpleto, ngunit tunay. Sa sandaling iyon ay biglang bumukas ang pintuan ng silid. Lumabas ang nanay. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Agad na tumayo si Carlo. "Leticia, anong nangyari?" Ilang segundo siyang tumingin sa kanya, at pagkatapos ay tahimik na umiling. Gusto kanyang makita. Mabilis na pumasok si Carlo sa silid. Gusto ko sanang sumunod, ngunit pinigilan ako ng nanay sa kamay. Umupo siya sa upuan. Lahat ng lakas ay lumabas na sa kanya. Sa katapusan, sinabi na niya ang lahat. Sumikip ang aking puso. Anong sinabi niya? Isinara ng nanay ang kanyang mga mata ng ilang segundo, at pagkatapos ay paus siyang nagsalita. Ang taong nasa likod ng lahat noon si Victor nga. Natigalan ako kahit nahulaan ko na. Nang marinig ang kumpirmasyon, dumaan ang lamig sa aking likod. "Sigurado ka?" Sinabi ni Pablo Vargas na sa taon na iyon, natuklasan niya na ninakaw ni Victor ang pera ng kumpanya. Nagkataong nalaman ni Carlo, kaya siya sinadyang nabangga. Kumunot ang aking mga kamao. Kaya ang sunog sa ospital ay para patayin si Carlo at itago ang mga bakas. Nagtayo ang balahibo sa aking ulo. Ang isang taong kayang gumawa ng ganoon sa loob ng mahigit 20 taon, para itago ang sikreto gaano ba siya kasamang tao. Nanay, sa lahat ng mga taon na iyon, palihim na pinapalakad ni Victor ang mga gawain ng Vargas Group. Alam ni Pablo Vargas, ngunit walang sapat na patunay. Kaya tumahimik siya. Naalala ko ang tingin ni Victor sa aking nanay. Hindi lamang ayaw ito ay isang baluktot at may sakit na obsesyon na napakatagal nang tumatagal. Sa sandaling iyon ay may malakas na tunog na narinig mula sa silid. Nagulantang kami ng nanay at lumingon. Bumukas ang pintuan at tumakbo palabas si Carlo. Nagbago ang kanyang mukha. "Doktor." Nanggulat na tumakbo ako sa loob ng silid, hawak ni Pablo Vargas ang kanyang dibdib at mabigat na humihinga. Humihiyaw ng malakas ang cardiac monitor. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse para sa reanimation. Pinaalis kami lahat sa koridor. Natigalan ang nanay, nakatingin sa pamamagitan ng salamin. Walang tunog na nanginginig ang kanyang mga labi. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman na yelo ito. "Maayos ang lahat, nanay." Ngunit hindi ko alam kung sino ang pinakakaaligwin ko, siya o ang aking sarili. Humigit kumulang 20 minuto pagkaraan, lumabas ang doktor, pagod na nagtatanggal ng maskara. "Paumanhin po." Natulayan ang atmosfera. Lumingon ako kay Carlo. Nakatayo siyang walang kilos. Maputi ang kanyang mukha, ngunit walang sinabi. At ang nanay ay natitisod at malapit ng mabuwal. Mabilis ko siyang sinuportahan. Yumukod ang doktor. Ang pasyente, bago pumanaw nag-iwan siya ng isang bagay. Iniabot niya ang isang kayumanggi na sobre. Hinilingi niyang personal na ibigay ito kay Carlo. Kinuha ni Carlo ang sobre, bahagya ang panginig ng kanyang kamay. Nakita ko sa sobre na nakasulat ng hindi pantay na sulat ang mga salita, ebidensya laban kay Victor. Bikaw. Naging mabigat ang katahimikan ng koridor ng ospital, ngunit sa sandaling iyon, mula sa dulo ng koridor, ay may maririnig na mabagal na yabag. Nagtaas ako ng ulo. Doon nakatayo si Victor. Sa kanyang mga labi ay may bahagyang ngiti. Nakatayo si Victor sa dulo ng koridor sa isang walang kapintasan na itim na Amerikana, nang may ganoon kahinahon at malamig na ekspresyon sa mukha. Para bang ang kamatayan ni Pablo Vargas sa silid ay wala siyang kinalaman. Naramdaman ko na mas mahigpit na huminawak ang nanay sa aking kamay. Nakatayo si Carlo ng walang kilos. Ang kayumanggi na sobre ay hawak pa rin sa kanyang kamay. Kumubot sa mga gilid mula sa malakas na pagpiga. Dahan-dahan na lumapit si Victor. Kaawa-awa. Napabilis na ang pag-alis ni Pablo. Tumingin si Carlo sa kanya. Naging mas mababa ang kanyang boses. "Anong ginagawa mo dito?" Narinig kong namatay ang lumang kaibigan, dumating para magpaalam. "Bakit, hindi pwede?" Napakamalambot niya nagsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay walang kahit isang bahagi ng kalungkutan. Tinitingnan ko ang manipis na ngiti sa kanyang mga labi, at dumaan ang lamig sa aking likod. Sa lahat ng mga taon na iyon, ang taong ito ay nakatayo sa anino, nakabalot ng kanyang kagalangan at katayuan bilang pinakamatandang shareholder, para itago ang kanyang mga malupit na gawa. Biglang nagsalita ang nanay. Nanginig ang kanyang boses, ngunit malinaw. "Victor, tama na." Lumingon siya sa kanya.
Sa isang sandali ay huminalambot ang kanyang tingin, at pagkatapos ay muli itong nambaluktot tulad ng isang lumang sugat na hinila. Leticia, kung noon ay pinili mo ako, iba sana ang lahat. Umiling ang nanay. Hindi. Kung noon ay pinili kita, talagang magsisisi ako sa buong buhay ko. Naging bato ang mukha ni Victor. Binuksan ni Carlo ang sobre ng harap-harapan sa kanya. Sa loob ay isang maliit na flash drive, ilang lumang bank statement, audio recording na may mga tala ng mga petsa, at isang sulat na bago galing kamay mula kay Pablo Vargas. Agad na kinuha ni Sergio ang flash drive at ikinonek ito sa tablet. Sa loob ng ilang minuto, lumabas sa screen ang mga talaan ng mga telepono, mga talaan ng paglipat ng pera, listahan ng mga taong upahan para sa aksidente. At kahit impormasyon tungkol sa mga kamakailang leak ng datos mula sa Vargas Group. Sa bawat bagong ebidensya, lalo pang naging madilim ang mukha ni Victor, tumingin si Carlo sa kanya. Ang bawat salita ay nagtataglay ng bigat ng 1 tonelada. Ang aking aksidente, ang sunog sa ospital, ang pagbebenta ng datos sa mga karibal, ang maling akusasyon laban kay Mila. Ang pagkalason ng aking ama. Itatanggi pa ba ninyo ito? Ilang segundo na tumahimik si Victor at pagkatapos ay tumawa. Magagandang ebidensya. Ngunit sa tingin mo ba, sa pamamagitan ng mga ito ay maaari mo akong litugin? Sa sandaling iyon, sa likod niya ay may lumitaw na 2 lalaki na nakasuot ng simpleng damit. Isa sa kanila ay nagpakita ng kanyang ID. Victor, mula kami sa NBI. Samahan ninyo kami. Nawala ang ngiti mula sa kanyang mukha. Lumabas na pala, bago pumunta sa silid, palihim na nakipag-ugnayan si Carlo sa mga otoridad. Hindi siya kumilos ng may galit, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa paghihiganti. Pinili niya ang pinakatamang landas na hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad ni Victor. Inilabas si Victor sa tabi ng aking nanay. Kahit sa sandaling iyon, tumingin siya sa kanya. Ang kanyang tingin ay puno ng parehong galit at sakit. Leticia, hindi mo pa rin naiintindihan ako. Tuwiran na tumingin sa kanya ang nanay, mas kalmado kaysa inakala ko. Naintindihan kita. Dahil lang na naintindihan kita. Hindi kita pinili ko. Ang mga salitang iyon ay naglagay ng wakas sa obsesyong ng mahigit 20 taon. Pagkatapos na inilabas si Victor, naging napakatahimik ng koridor ng ospital. Matagal na nakatayo si Carlo sa harap ng pintuan ng silid kung saan nakaratay ang kanyang ama. Ang amang nagkamali na malupit na pinaghiwalay niya sa nanay. Ngunit sa katapusan ng buhay niya, sinubukan niyang mag-iwan ng ebidensya para mabawi ang bahagi ng kanyang pagkakasala. Ang libing ni Pablo Vargas ay naging mas simpleng kaysa inakala ko. Hindi nakatayo ang nanay sa hanay ng mga kamag-anak, ngunit naparito pa rin para magpalit ng kandila. Matagal siyang nakatayo, nakayukong nakatingin sa larawan niya, at pagkatapos ay tahimik na nagsalita, ang mga lumang sama ng loob, iniiwan ko sa inyo. Makapayapang matulog. Nakatayo si Carlo sa tabi ko. Pula ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak, alam ko na napakabigat ng loob niya. Mayroon mang ganitong relasyon sa pagitan ng ama at anak, hindi lamang pagmamahal o sama ng loob, kundi isang buong buhay na puno ng mga pagkakamali, mga inaasahan, at mga hindi nasabing salita. Makalipas ng 1 linggo, inihayag ang mga panloob na resulta ng investigasyon. Si Victor ay kinasuhan ng ilang seryosong paglabag. Sina Anton Reyes at Jana ay kinasuhan din ng pagiging kasabwat sa pagnanakaw ng datos, pag-aalipusta sa katrabaho, at pagtanggap ng suhol. Umiyak si Jana at humingi ng pagtatagpo, ngunit tumanggi ako. Hindi ko siya kinapupuotan, na iintindihan ko lamang na ang bawat isa ay dapat magbayad para sa kanilang sariling pagkamakasarili. Mayroong mga pagkakamaling hindi maaaring ayusin ng simpleng paghingi ng patawad. Ang mga tsismis tungkol sa akin at sa nanay ay unti-unting humupa pagkatapos na gumawa ang Vargas Group ng opisyal na pahayag tungkol sa proteksyon ng privacy ng pamilya. Hindi itinago ni Carlo ang tungkol sa akin, ngunit hindi rin niya ginawang isang hakbang sa publiko ang aming kwento. Sa pagpupulong ng mga shareholder, isang pangungusap lamang ang kanyang sinabi. Si Mila ang aking anak, ngunit ang kanyang posisyon sa Vargas Group ay mapagpapasyahan batay sa kanyang kakayahan. At nanatili ako sa planning department. Ang key project ay kailangan munang muling gawin mula halos simula. Maraming walang tulog na gabi ang ginugol ko ng bagong team ko, sinusuri ang bawat numero, bawat linya. At sa huling pagpapahintulot, nang nakatayo na ako sa harap ng pamunuan at inihahayag ang natapos na proyekto, hindi na ako ang nanginginig sa takot na empleyada na nahuli. Tumingin ako sa unang hanay. Doon nakaupo si Carlo. Kalmado ang kanyang tingin, ngunit puno ng tiwala. Ang nanay, sa kanyang imbitasyon, ay naroon din sa loob ng bulwagan. Nakaupo sa isang sulok. Nakasuot siya ng simpleng asul na damit, maayos na nakapigil ang buhok.
Sa kanyang mukha ay makikita ang pagkabalisa ng isang ina, habang pinapanood ang kanyang anak na nalampasan ang isang mahalagang batas. Ang proyekto ay tinanggap, hindi dahil sa koneksyon, hindi dahil sa mga lihim ng pamilya, kundi dahil sa mga araw nang nagtrabaho akong hanggang sa pagod, nakalimot na kumain, at sa bawat ulat na itinahimik hanggang sa masakit ang aking mga mata. Nang may palakpakan, lumingon ako sa nanay. Ngumiti siya. Basa-basa ang sulok ng kanyang mga mata, ngunit napakaliwanag. Pagkatapos noon, unti-unting nagbago ang aming relasyon ni Carlo. Hindi pa rin ako nasanay na tawagin siyang tatay sa harap ng ibang tao. Minsan ay sinasabi kong Carlo, minsan ay nag-aatatubili tatay, at lagi siyang matiyagang naghihintay. Hindi niya ako pinilit na tanggapin siya, ng sandali, hindi sinubukang bayaran ang nakaraan ng pera o mamahaling regalo. Siya ay gumagawa lamang ng maliliit at hindi kapansin-pansing mga bagay, nagpapadala ng mensahe para kumain ako ng maaga, nagpadala ng mga manggagawa para ayusin ang bubong ng bahay ng nanay. At sa mga katapusan ng linggo ay personal na dinadala kaming dalawa sa Antipolo para bisitahin ang kanyang lumang hardin. Unti-unti ring nagbukas ang nanay. Isang araw ay nakita ko silang magkasama ni Carlo na nakaupo sa beranda. Hindi sila masyadong nagsasalita, umiinom lamang ng tsaa. Ang araw ay bumabagsak sa kanilang mga balikat ng napakalambot at nananatili, para bang ang oras ay sa wakas ay nagdesisyong ibalik sa kanila ang isang nahuling piraso ng kapayapaan. Hindi ko alam kung tatawagin nilang pagmamahal iyon. Sa kanilang edad, pagkatapos ng napakaraming pagkawala, marahil ay hindi na mga pagmamahal at pangako ang kailangan ng mga tao, kundi isang taong mauupo sa tabi mo at magkasamang tumingin habang kalmado ang mga taon. Para sa akin, naunawaan ko na ang katotohanan, kahit dumating ng huli, ay may sariling halaga. Maaari itong makapanakit, makagulo, ngunit nakakatulong din itong maunawaan kung bakit minsan ay gumagawa ng isang pagpili o iba ang iyong mga mahal sa buhay. Ang aking nanay ay hindi mahina nang umalis siya noon. Inialay niya ang buong buhay niya para sa aking kapakanan. Si Carlo ay hindi walang puso nang nakalayo sa loob ng 24 na taon. Biktima rin siya ng pakana at mga nakatago sikreto. At ako ang babaeng lagi na akalaing kulang sa pamilya, ay sa wakas ay naiintindihan ko na ang pagkakakonekto sa dugo ay hindi tungkol sa kung sino ang nasa tabi mo mula sa simula. Kundi kung mayroon bang sapat na lakas ng loob ang mga tao na bumalik sa isa't isa pagkatapos malaman ang katotohanan. Nang araw na ako ay naitalagang team leader sa planning department, pumunta ang nanay sa opisina at nagbigay sa akin ng bouquet ng mga gumamela at sampagita. Nakatayo si Carlo sa tabi at tahimik na ngumiti. Tinitingnan ko sila at biglang naramdaman ang kakaibang init sa aking puso. Ang buhay ay hindi laging nagbibigay ng perpektong wakas tulad ng sa kwento. Ngunit kung ang mga tao ay kayang magsisi, tapang na harapin ang katotohanan, at mapanatili ang kabutihan, pagkatapos ng lahat ng sugat ang kinabukasan, ay maaari pa ring maging bagong simula. At naniniwala akong iyon ang tunay na masayang wakas ng buhay ng tao. Mga minamahal na kaibigan, may mga kwentong nang matapos ay nag-iiwan sa alaala ng pera, kapangyarihan, o intriga. Ngunit ang pinakamatagal na nananatili sa puso ng nakikinig ay ang tingin ng isang ina na tahimik na inialay ang kanyang kabataan para sa pag-aalaga ng kanyang anak, ang paghihintay ng mahigit 20 taon ng isang lalaking hindi tumitigil sa pagmamahal. At ang sandaling iyon ng ang isang bata, sa unang pagkakataon, ay naglakas loob na sabihin ang salitang tatay pagkatapos ng halos kalahati ng buhay na inilipas nang wala siya. Ang kwento ni Mila ay hindi lamang tungkol sa paglalantad ng isang lihim ng pamilya, ito ay isang salamin kung saan ang bawat isa sa atin ay maaaring tumingin para makita ang sarili nating buhay. Kung noon, maraming taon na ang nakakaraan, ay may isang tunay na salitang nasabi, marahil ang tatlong tao ay hindi kailangang mawalan sa isa't isa ng buong 20 taon. Ngunit ganoon ang buhay. Habang mas malalim ang pagmamahal, mas malakas ang takot na masaktan. At sa katapusan, ang bawat isa ay pinipili ang katahimikan, hindi nila alam na ang katahimikan ay minsan ay nakakasakit ng higit sa 1,000 sisi. Higit sa lahat ay nararamdaman ko para sa nanay, kay Leticia, isang simpleng Pilipinang babae, hindi mayaman, walang kapangyarihan, ngunit malakas ng gayon na pag-igalang. Tinanggap niya ang reputasyon ng nag-iisdang tawid, tinanggap ang pag-aalaga sa anak ng mag-isa, tinanggap ang tahimik na buhay sa loob ng maraming dekada basta ang kanyang anak ay ligtas. Sa mundo ay wala marahil na nagmamahal sa kanyang anak ng higit pa sa isang ina, at walang mas tahimik na sakripisyo kaysa sa puso ng isang ina. At si Carlo ang nakaaantig sa kanya ay hindi ang kanyang kayamanan, kundi ang katotohanan na pagkatapos ng lahat ng pagkawala, napanatili niya ang kanyang integridad.
Hindi niya ginamit ang kapangyarihan para sa paghihiganti, hindi sinubukang bayaran ang nakaraan ng pera, pinili niya ang landas ng isang tahimik na tagapagtanggol para kay Mila at sa kanyang ina. Ang tunay na ganap na lalaki ay hindi ang nagtataglay ng maraming pera, kundi ang isa na pagkatapos ng lahat ng pagdurusa ay hindi nawalan ng kanyang pagkatao. At sa katapusan, si Victor ang dapat nagbayad dahil ang inggit, kung matagal itong alagaan, ay nagiging puot, at ang puot ay tulad ng uling na nagniningas. Ang pinakamatagal na humahawak nito ang pinaka-nasusunog. Ang pinakamaganda sa kwentong ito ay hindi na nanalo ang katarungan o lumabas ang katotohanan kundi ang pagkatapos ng lahat. Ang mga taong nagdulot ng sakit sa isa't isa ay nagtaglay ng lakas ng loob na maupo muli sa tabi. Ang buhay ay mahaba, ngunit sabay na napakaikli. Ang ilan, nang mawala sa isa't isa ng isang beses, ay hindi na muling nagtatagpo. Kaya, habang may pagkakataon pang magmahal, magsalita kayo. Habang may pagkakataon pang magpatawad, buksan ang inyong puso. Huwag mag-abang ng sandali na, nakatayo sa harap ng isang larawan, ay may kalungkutang bibitiwan ang dalawang salita, sana noon pa. At kung posible ang tunay na kaligayahan, hindi ito ang mamuhay ng walang bagyo, kundi pagkatapos ng lahat ng bagyo, magkaroon pa rin ng tahanan na maaaring puntahan. Magkaroon ng isang taong naghihintay sa iyo sa ilalim ng ilaw ng lampara, at magkaroon ng kamay na tahimik na hahawak sa iyo at magsasabi,